Movie Recap Tagalog here. 11 tao na nangangarap ng perpektong buhay ang naglakbay pabalik sa nakaraan, 1 taon bago ang kasalukuyan. Doon, nagkaroon sila ng pagkakataong i-reset ang kani-kanilang buhay. Ngunit kasabay nito, nagsimulang maganap ang mga misteryosong kaso na naglalagay sa panganib ng kanilang mga buhay. Si Young-Hoo ay isang veteranong detektive na may 7 taong karanasan sa trabaho. Nabigyan siya ng pagkakataong maglakbay pabalik ng 1 taon sa nakaraan. Sa una, nasiyahan siya sa buhay na muli niyang na-reset. Ngunit kalaunan ay natuklasan niya na ang mga taong tulad niya na naglakbay pabalik sa nakaraan ay nasasangkot sa mga misteryosong insidente. Sinikap niyang ilantad ang katotohanan sa likod ng mga ito. Nagsimula ang kwento sa isang psychiatric hospital, kung saan tinipon ng direktor ang 11 tao upang magsagawa ng eksperimento sa paglalakbay sa panahon. Upang kumbinsihin sila, ikinuwento pa ng direktor ang mga numerong nabunot sa isang palabas sa telebisyon para sa loto. Ang unang numero ay 34, sinundan ng 3, 15, 44, 13, at 17. Ang grand prize ay 27. Madali niyang nahulaan ang 10 milyong won na premyo sa loto. Tama ang kanyang hula dahil siya ay nagmula sa hinaharap, 1 taon mula noon. Natuwa ang security guard na naroon. Gusto niyang itala ang mga numero at pagkatapos ay bumalik ng 1 taon upang yumaman. Ang iba ay puno rin ng pag-asa dahil ito na ang kanilang pagkakataong baguhin ang nakaraan. Totoo man o hindi, sulit itong subukan. Ngunit sa sandaling iyon, isang buntis na babae ang nagpasyang umalis. Simple ang dahilan niya. Natatakot siyang kapag bumalik siya sa nakaraan, maglalaho ang batang dinadala niya sa sinapupunan. Ipinahayag ng babaeng direktor na igagalang niya ang desisyon ng lahat. Ang mga nais sumubok ay magtitipon muli sa ospital sa katapusan ng linggo. Lahat ay nangyari ayon sa sinabi ng direktor. Pagkalipas ng 1 linggo, maliban sa buntis na babae, ang natitirang 10 tao ay bumalik sa ospital. Hindi na nagsalita ng mahaba ang direktor. Sinabihan lamang niya silang sumakay sa Lincoln car ng ospital. Kahit walang driver ang sasakyan, patuloy itong bumilis ang takbo. Hindi naglaon, bumilis ng husto ang sasakyan hanggang sa mahulog ito sa bangin. Doon lamang naramdaman ng lahat ang matinding pagkawala ng gravity. Matapos ang sandaling pagkahilo, tunay nga silang nakabalik sa nakaraan. 1 taon ang nakalipas. Lubos ang kasiyahan ng lahat, lalo na ang security guard. Halos oras-oras siyang bumibili ng tiket sa loto. May isa pang office worker na mas tuso pa. Nag-invest siya ng todo sa mga stock na alam niyang tataas ang halaga. Habang abala ang lahat sa pagpapayaman, si Young-Joo naman ay nakatagpo ng isang mamamatay tao. Binigyan niya ito ng isang karton ng gatas at inimbitahan pa itong kumain at uminom. Lumabas na si Young-Joo ay isang criminal investigator. 1 taon ang nakalipas, ang isang kriminal na kanyang nahuli ay pinalaya matapos magsilbi ng 7 taon sa bilangguan. Ngunit agad nitong pinatay ang judge na naghatol sa kanya. Upang makapaghiganti kay Young-Joo, pinatay rin ng kriminal ang guro ni Young-Joo. Dahil dito, tuluyang gumuho ang kanyang kalagayang mental. Nagbitiw siya sa trabaho at naging tila walang silbi ang kanyang buhay. Ngayon, tinrato ni Young-Joo ng mabuti ang kriminal. Umaasang makakalimot ito sa galit at ititigil ang madugong kasaysayan nito. Labis na naantig ang kriminal at nais pa nang maging mabuting kaibigan ni Young-Joo. Ngunit matapos ang kanilang pagkain, biglang nagbago ang ekspresyon ng kriminal. Inutusan niya ang driver na dalhin siya sa bahay ng judge. Humanap siya ng dahilan upang mailabas ang judge at balak niya itong saksakin hanggang mamatay. Sa sandaling iyon, may lumitaw mula sa likod ng pinto. Si Young-Joo pala iyon. Matagal na niyang pinaghinalaan na hindi na magbabago ang likas na pagkatao ng kriminal. Ang taxi driver ay isa pala sa mga kasamahan ni Young-Joo. Nang marinig ni Young-Joo ang balak ng kriminal, nauna siyang pumunta sa bahay ng judge. Tinulungan niyang magsuot ng protective gear ang judge. Dahil dito, nadagdagan ang kaso ng kriminal ng tangkang pagpatay, kaya maaari na siyang mabilanggo habang buhay. Hindi na unawaan ng kriminal kung paano nalaman ni Young-Joo ang kanyang balak at hindi na niya malalaman ang sagot. Pagkalipas ng 1 linggo, muling bumalik si Young-Joo sa ospital. Ayon sa kasunduan, kailangang regular na mag-ugnayan ang mga naglakbay sa panahon. Isa-isang dumating ang iba, halos lahat ay abala sa pagpapayaman. Ngunit ang pinakanagbagong buhay ay si Gayun. Bago ang paglalakbay sa panahon, paralisado ang kanyang mga binti, ngunit ngayon ay ganap na siyang malusog. Nagbatian at nagpasalamat ang lahat sa kanilang magandang kapalaran. Ngunit sa sandaling iyon, nagbigay ng masamang balita ang babaeng direktor. Dahil sa kagustuhan nilang bumili ng mga tiket sa loto, sumakay sila sa sasakyan ng psychiatric hospital at naglakbay pabalik ng 1 taon. Hindi nila alam na sa mismong sandali ng paglalakbay sa panahon, makararanas sila ng panandaliang pagkahilo. 1 taon ang nakalipas, isang delivery driver na nagngangalang Dujin ang nagmamaneho. Nakatulog siya habang nagmamaneho at naaksidente. Si Gayun ay bigla ring nakatulog. Sa una, inisip niyang sa pamamagitan ng paglalakbay sa panahon ay naitama na niya ang kanyang kapansanan. Ngunit habang masayang umuuwi si Gayun upang makipag-date sa kanyang nobyo, nadiskubre niyang may bago na pala itong girlfriend. Kabalintunaan, ang bagong nobya ay ang matalik niyang kaibigan. Galit na galit si Gayun kaya pinalayas niya ang miserabling magkasintahan palabas ng bahay. Pagkatapos nito, dumating siya sa pagtitipon ng mga time traveler. Dahil lahat sila ay mga time traveler, nakaramdam sila ng simpatiya sa mga pinagdaanan ng dalawa. Ngunit biglang nagtanong ang isang binatang naglalakbay
naglalaro ng video game. Bakit tila napakakalma ng lahat? Pakiramdam ba ng lahat na nagkataon lamang ang pagkamatay ni Dojin? Pagkatapos sabihin ni Jae-young ang mga salitang iyon, biglang naging mabigat at tensyonado ang atmosfera. Nang matapos ang usapan at mag-adjourn ang pulong, si Youngju lamang ang pumigil kay Jae-young. Inagaw ni Youngju ang cellphone ni Jae-young at nadiskubre niyang palihim pala nitong kinukuhanan ng litrato ang lahat. Tinanong niya kung bakit niya iyon ginawa. Sumagot si Jae-young na iyon daw ang paraan niya para mailigtas ang sarili. Ang eksperimento ng paglalakbay sa panahon ay mukhang magbabago ng buhay niya. Ngunit sa totoo lang, isa pala itong malupit at nakamamatay na laro. Dagdag pa ni Jae-young, ang susunod na mamamatay ay maaaring si Gayon. At eksakto ngang nangyari ang kanyang hula. Pagkaalis ni Gayon, naupo siya sa gilid ng kalsada upang magpinta. Habang bahagya siyang nawawala sa konsentrasyon, napansin niyang naputol ang tali ng alaga niyang aso. Dali-dali niya itong hinabol at napunta siya sa isang interseksyon. Biglang pumasok sa isip niya ang alaala ng isang aksidente sa sasakyan. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Gayon na iyon mismo ang lugar kung saan siya dati napinsala ang binti. Kinabahan siya kaya hindi na niya hinanap ang kanyang aso. Kinabukasan, nagpasya siyang manatili na lamang sa bahay. Ngunit biglang tumawag ang matalik niyang kaibigan. Sinabi nitong pinagsisisihan niya ang kanyang ginawa at nais niyang makipagkita kay Gayon upang ipaliwanag ang lahat. Ngunit nakita na ni Gayon ang pagiging malapit nila noong araw na iyon, kaya wala na siyang ganang makinig pa sa anumang paliwanag. Habang papagalitan na sana ni Gayon ang kaibigan, bigla siyang nakarinig ng isang malakas na ingay mula sa kabilang linya. Hindi niya namalayang tumingin siya sa kanyang cellphone at napagtanto niyang iyon ang eksaktong sandali ng aksidente sa trapiko na nangyari sa kanya bago ang time travel. Agad siyang nagmadaling pumunta sa pinangyarihan. At totoo nga, ang matalik niyang kaibigan ay nakahandusay sa gitna ng kalsada. Matapos dalhin ni Gayon sa ospital, inanunsyo ng doktor na patay na ito. Halos gumuho ang kalooban ni Gayon. Posible kayang kapag binabago ang kasaysayan, may ibang taong namamatay bilang kapalit? Agad na hinanap ni Gayon ang direktor ng ospital upang tanungin kung may nakaranas na ba siya ng katulad na sitwasyon. Sumagot ang direktor na wala siyang alam. Ngunit kung magkapareho ang dalawang aksidente, maaaring iisa rin ang may kagagawan nito. Maaari raw gumamit ng hypnosis ang direktor upang matulungan si Gayon na makita kung sino ang bumangga sa kanya noon. Matapos isagawa ang hypnosis, bumalik ang kamalayan ni Gayon sa oras ng aksidente. Nakita niya ang isang taong bumababa mula sa isang sasakyan. Sa una, inakala niyang iyon ang salarin. Ngunit nang tumingin siya sa salamin sa likuran, nakita niya ang isang pamilyar na mukha. Si Jonsu iyon, isa ring taong naglakbay sa panahon kasama ni Gayon. Dahil gustong yumaman agad ng gwardiya, itinago niya ang lahat ng numero ng loto. Pagbalik niya sa nakaraan ng isang taon, baliw siyang bumili ng mga tiket sa loto. Dahil doon, nanalo siya ng $1,000,000 na jackpot. Inakala ng gwardiya na mababayaran na niya ang kanyang mortgage at mapapangasawa ang isang sikat na modelo. Ngunit matapos magdiwang kasama ang kanyang mga kaibigan, namatay siya sa atake sa puso sa kalsada. Sa loob lamang ng 3 araw, 2 time traveler ang namatay. Lubhang natakot ang mga natitira. Gayunman, tila may napagtanto si Jae-young. Naisip niya na marahil hindi ito isang eksperimento sa time travel, kundi isang totoong werewolf game na pumapatay ng mga tao. Pinatunayan ng pagkamatay ni Dojin at ng gwardiya na may umiiral na isang tiyak na pattern. Pagkatapos, ipinakita ni Gayon ang isang video, isang eksena mula sa kanilang unang pagpupulong. Nakaupo roon ang lahat. Sa pagkakasunod-sunod, sina Dojin at ang gwardiya ay nasa posisyon 1 at 2. Kung ang ayos ng pagkakaupo ay sumasalamin sa pagkakasunod ng pagkamatay, malamang na ang susunod na mamamatay ay ang babaeng negosyante. Sa sandaling iyon, biglang pumasok si Officer Youngju at naghatid ng nakakagulat na balita. Pumanaw na si Jonsu. Natagpuan siyang patay sa parke. Ang sanhi ng kamatayan ay pagkahulog mula sa hagdan. Bukod pa rito, nakakuha si Youngju ng larawan mula sa CCTV. Sa larawan, makikitang nagtatalo sina Jonsu at Gayon. Ang lugar ng kanilang pagtatalo ay ang hagdan ng parke. Itinuring ni Youngju si Gayon bilang pangunahing suspek. Kahit isa rin siyang time traveler, kailangan pa rin niyang sundin ang batas. Dinala ni Youngju si Gayon sa istasyon ng pulis. Ngunit labis ang sama ng loob ni Gayon dahil hinanap lamang niya si Jonsu upang alamin ang tungkol sa aksidente sa trapiko. Namatay ang kanyang matalik na kaibigan sa aksidenteng iyon. Ayon sa nalalaman ni Gayon, si Jonsu ang nasa loob ng sasakyan noon. Hindi inaasahan, iginiit ni Jonsu na siya ay lasing lamang. Sa katotohanan, ang nagmamaneho ay ang dating nobyo ni Youngju. Hindi naniwala si Gayon, kaya nagkaroon sila ng matinding pagtatalo. Nag-alinlangan ang pulisya, kalahating naniniwala, kalahating nagdududa. Ngunit maya-maya, may 2 estudyante sa high school ang tumakbo papunta sa istasyon. Sinabi nilang nakita nila si Gayon noong gabing iyon. Dahil sikat si Gayon bilang isang webcomic author online, kinuhanan pa siya ng litrato ng 2 estudyante. Ayon sa mga larawan, nakaupo si Gayon sa isang bangko sa parke noong oras ng aksidente. Dahil dito, nalinis ang pangalan ni Gayon. Wala nang magawa ang pulis kundi palayain siya. Kinabukasan, pumunta si Gayon sa lugar kung saan namatay si Jonsu. Kahit hindi niya alam kung sino ang pumatay, dahil pare-pareho silang mga time traveler, nais pa rin ni Gayon na dalawin si Jonsu kahit minsan. Ngunit sa sandaling iyon, may nakita si Gayon na pamilyar na mukha. Ang babaeng direktor ng ospital. Hindi inaasahan ni Gayon na naroon din siya.
Doon niya biglang naalala ang mga sinabi ni Jonsu noong nakaraang gabi. Pakiramdam ni Jonsu ay hindi mapagkakatiwalaan ang direktor ng ospital. Noong una, sinabi ng babaeng direktor na tinipon niya ang lahat sa pamamagitan ng mga random na tawag sa telepono. Ngunit sa panahong iyon, hindi naman nakatanggap ng kahit anong tawag si Jonsu. Noong nakaraang gabi, hindi pa naunawaan ni Gayun ang ibig sabihin ni Jonsu. Ngunit ngayon, nang makita niya ang babaeng direktor, may hinalang sumibol sa kanyang puso. Talaga bang pawang mga estranghero lamang ang 10 naglakbay pabalik sa nakaraan? 3 araw pa lamang ang lumilipas, ngunit 3 na sa kanila ang misteryosong namatay. Isang tao ang namamatay bawat araw. Bukod dito, napansin ng mga natitira na ang pagkakasunod-sunod ng pagkamatay ng 3 nasawi ay tumutugma sa ayos ng kanilang pagkakaupo bago ang paglalakbay sa panahon. Kahapon, pinaslang si Jonsu ng kriminal na si Jungtae na nakaupo sa kaliwa niya. Dahil hindi pa nakikita si Jungtae mula nang mag-time travel, ipinagpalagay ni Jae-young na maaaring matagal na itong patay. Ang taong nakaupo sa tabi ni Jungtae ay isang office worker. Maliban na lang kung may mangyaring kakaiba, siya ang susunod na mamamatay. Namumutla ang mukha ni Doki. Pinaghirapan niya ang pagkakataong makapaglakbay sa panahon. Dahil sa kanyang mga pamumuhunan sa stock, isa na siyang boss ngayon. Ayaw na ayaw niyang isuko ang buhay na ito. Kaya naman, hinanap ni Doki si Yongju at nakiusap na imbestigahan ang kalagayan ni Jungtae. Kung buhay pa si Jungtae, hindi siya mamamatay. Ngunit habang sinisimulan ni Yongju ang investigasyon, may natuklasan siya. Hindi inaasahan, may koneksyon pala si Jungtae kay Jonsu. Noon, nang masangkot si Jonsu sa isang hit-and-run accident, si Jungtae ang tumulong sa kanya na sirain ang sasakyang sangkot sa insidente. Lalong naging kapanapanabik ang kwento. Ayon sa babaeng direktor ng organisasyon ng time travel, random umano ang pagpili sa 10 kalahok ng eksperimento. Ngunit ngayon, 4 na sa kanila ang natuklasang may misteryosong ugnayan. Malinaw na hindi simple ang motibo ng direktor. Gayunman, kung nais ni Yongju na matuklasan ang katotohanan, kailangan niyang imbestigahan si Jungtae. Dahil nagtatrabaho si Yongju sa istasyon ng pulisya, hindi dapat maging mahirap ang paghahanap kay Jungtae. Agad na nagtungo sina Yongju at Gayun sa tirahan ni Jungtae. Balak sana ni Yongju na kumatok ng maayos, ngunit hindi niya inakalang ganoon kapraning si Jungtae. Sa sandaling marinig nito ang ingay, agad siyang tumakas palabas ng bintana. Mabilis na hinabol ni Yongju si Jungtae, at handa na ring sumunod si Gayun. Ngunit sa sandaling iyon, may nakita si Gayun na litrato ng kanyang sarili sa siwang ng pinto. Nang basagin niya ang kandado at pasukin ang bahay, napagtanto niyang puno ng mga litrato ang loob ng bahay ni Jungtae. Lumabas na naglaho si Jungtae upang lihim na subaybayan ng isang tao. Bigla namang tumunog ang telepono sa bahay. Sinagot iyon ni Gayun at nalaman niyang mula ito sa babaeng direktor. Tinanong siya nito kung natapos na ba ni Jungtae ang pag-asikaso sa bagay na iyon. Kinilabutan si Gayun sa tanong na iyon. Mabilis niyang inihambing ang numero sa numero ng babaeng direktor na nakasave sa sarili niyang cellphone. Napagtanto ni Gayun na magkaiba ang dalawang numero. Ibig sabihin, palihim na nakikipag-ugnayan ang babaeng direktor kay Jungtae sa pamamagitan ng telepono. Kasabay nito, may napansin ding kakaiba ang babaeng direktor. Nang tumawag ang numero ni Jungtae, agad niyang pinatay ang kanyang telepono. Pagkatapos ay nagmamadali siyang bumili ng tiket papuntang Maldives. Balak niyang tumakas sa ibang bansa upang umiwas muna. Nang magmadaling magtungo si Gayun sa psychiatric hospital, wala nang natira roon. Sa puntong iyon, wala nang ibang pagpipilian sina Yongju at Gayun kundi suriin ang mga litratong iniwan ni Jungtae. Sa mga larawang iyon, may nakita silang pamilyar na mukha. Ito ay si Doki, ang office worker. Isa siyang masipag at masigasig na empleyado. Kamakailan lamang, napagalitan siya ng matindi ng kanyang boss. Ngunit agad niyang inilabas ang kanyang resignation letter. Matapos pagsabihan ng diretsahan ng kanyang boss, ngumiti lamang ito at kalmadong umalis. Lumabas na naglakbay pabalik sa panahong ito si Doki 1 taon ang nakalipas. Dahil kabisado niya ang galaw ng presyo ng stocks sa loob ng 1 taon, kumita siya ng malaki. Ngayon, nakahanap na si Doki ng pagkakataong magbitiw sa trabaho. Balak na sana niyang lumipad papuntang Maldives para magbakasyon nang makasalubong niya si Jungtae. Hinarangan ni Jungtae ang daan ni Doki sa harap ng kumpanya at humingi ng 5 milyong won. Sa una, nais ni Doki na gamitin ang pera upang tuluyang tapusin ang problema. Ngunit nang marinig niya ang mga sinabi ni Jungtae, agad siyang kinabahan. Wala nang nagawa si Doki kundi maghanap ng liblib na lugar at palihim na ibigay ang pera kay Jungtae. Lumabas na magkakilala na sila bago pa ang time travel. Noon, lubhang mahirap at bigong-bigo pa si Doki. Dahil sa stock trading, nalubog siya sa malaking utang. Balak niyang gamitin ang pera ng kumpanya sa pagsusugal upang mabawi ang kanyang pagkalugi. Ngunit hindi lamang niya nawala ang lahat ng pera, napilitan pa siyang pumirma ng kontrata sa pagbili ng mga organo mula sa mga loan shark. Si Jungtae ang nagpahiram sa kanya ng pera noon. Bagamat nabayaran ni Doki ang kanyang utang matapos siyang mag-time travel, nanatiling problema ang paggamit niya ng pera ng kumpanya. Patuloy siyang tinatakot at kinukubrahan ni Jungtae, humihingi ng 5 milyong won sa bawat pagkakataon. Hindi na kinaya ni Doki ang panggigipit, ngunit hindi rin niya mapasangkot ang pulisya. Kaya't nagpasya siyang humingi ng tulong kay Yongju upang mapatigil si Jungtae sa pangingikil. Ngunit sa mismong oras na dumating si Yongju sa bahay ni Jungtae upang mag-imbestiga, natuklasan ni Gayun ang mga palihim na kuha ng kanyang mga litrato. Inuwi niya ang
mga larawan at maingat na sinuri ang mga ito. Doon, may natuklasan si Gayon na hindi inaasahan. Ang namatay na gwardiya ay nasa mga larawang iyon din. Nagpasya si Gayon na bisitahin ang bahay ng gwardiya, ngunit sinabi ng asawa nito na nawawala ang tiket sa loterya. Tila may kumuha nito. Akala ng babae ay hindi naman nanalo ang tiket, kaya hindi na siya humingi ng tulong sa pulisya. Nang marinig ito, wala nang nagawa si Gayon kundi umalis. Ngunit sa sandaling iyon, may napansin siyang isang palumpon ng mga bulaklak na nakalagay sa harap ng bahay ng gwardiya. Lubhang pamilyar ang mga bulaklak. Nang mamatay si Jungtae, nakakita na si Gayon ng kaparehong palumpon sa bahay nito. Malaki ang posibilidad na may isang taong sinusubaybayan ang mga time traveler. Matapos marinig ang kwento ni Gayon, naalala ni Yongju na may kausap sa telepono si Jungtae bago ito namatay. Gayunman, hindi natagpuan ng pulisya ang kanyang cellphone sa pinangyarihan ng krimen. Lalong naging misteryoso ang kaso. Nagpasya si Gayon na tawagan ang iba pang time traveler upang ipaalam sa kanila ang kanyang natuklasan. Di nagtagal, dumating ang lahat, maliban kay Doki na hindi makontak. Nakaramdam ng masamang kutob si Gayon. Agad siyang nagtungo sa bahay ni Doki at ang resulta ay eksaktong gaya ng kanyang kinatatakutan. Mayroon ding isang flower arrangement na nakalatag sa sahig. Dali-daling tinawagan ni Gayon si Yongju upang balaan siya na nasa panganib si Doki. Ngunit hindi niya alam na si Yongju ay nasa tabi na ng bangkay ni Doki sa mga sandaling iyon. Isa na namang time traveler ang nawalan ng buhay. Batay sa natitirang uling sa sasakyan at sa suicide note na iniwan niya para sa kanyang asawa, inakala ng pulisya na nagpakamatay si Doki. Ngunit alam ni Yongju na hindi ganoon kasimple ang katotohanan. Sa huling pagkikita nila, inilabas ni Doki ang isang music box. Sinabi niyang regalo iyon mula sa kanyang anak na babae at lagi niya itong dala saan man siya magpunta. Ngunit sa pinangyarihan ng insidente, hindi makita ni Yongju ang music box. Hindi niya alam na ito ay nasa kamay na ng isang misteryosong tao. Isang taong ang silid ay puno ng mga gamit ng mga namatay. Nang mapagtanto nilang lalong nagiging masalimuot ang mga pangyayari, nagpunta ang natitirang mga time traveler upang hanapin ang babaeng direktor ng ospital. Nais nilang malaman kung bakit isa-isang namamatay ang mga time traveler at kung bakit sinusundan ni Jungtae ang iba. Sumagot ang direktor na wala siyang alam. Bagamat nakapag-time travel na siya ng maraming beses, sa pagkakataong ito ay napakaraming taong sangkot. Dahil dito, hindi niya naiwasan ang insidente. Kaya kinuha ng bagong direktor si Jungtae upang bantayan ang lahat. Layunin lamang niyang maiwasan ang anumang hindi inaasahang pangyayari. Bagamat tila makatwiran ang paliwanag na ito, nanatiling may pagdududa ang lahat. Sa sandaling iyon, biglang pumasok sa silid ang isang tauhan ng direktor na may dalang palumpon ng mga bulaklak. Ito ay kapareho ng nakita ni Gayon noon. Sa tuwing may namamatay, lumilitaw ang palumpon, kaya't lahat ay labis na natakot at nalugmok. Nadiskubre ni Yongju ang isang liham na nakalagay sa loob ng palumpon. Walang pangalan ng liham, tanging isang maikling pangungusap lamang, ikaw na ang susunod. Ang tatlong namatay na time traveler ay pawang nakatanggap ng ganitong palumpon. Pinatunayan nito na ang mga bulaklak ay may kakayahang hulaan ang nalalapit na kamatayan ng tumatanggap. Hiningi ni Yongju sa direktor ang impormasyon tungkol sa taong nagpadala ng mga bulaklak. Sinimulan niya ang investigasyon. Sa flower shop, sinubukan niyang hanapin ang misteryosong costumer na umorder ng mga bulaklak. Nang makausap ni Yongju ang delivery driver, nalaman niyang ang costumer ay nag-order online nang hindi ibinubunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi nagpakilala ang taong iyon. Inilagay lamang ang palumpon sa isang bangko sa parke at mula roon ay dinala ng delivery driver ang mga bulaklak sa itinakdang address. Wala siyang ibang impormasyon tungkol sa costumer. Isa na namang bakas ang nawala. Dahil dito, napilitan si Yongju na ituon ang pansin sa paghahanap ng mismong flower shop. Dahil napakabihira ng uri ng mga bulaklak na ginamit sa palumpon, sapat na para kay Yongju na hanapin ang pinanggalingan ng mga ito upang matukoy ang tindahan. Samantala, hindi rin nagpahinga si Gayon. Ang usaping ito ay may kinalaman sa kaligtasan ng lahat, kaya aktibo rin siyang naghahanap ng lokasyon ng flower shop. Matapos ang maraming araw ng paghahanap, sa wakas ay natagpuan ni Yongju ang kahinahinalang tindahan. Agad niyang ginamit ang kanyang pagkakakilanlan bilang pulis upang makuha ang footage mula sa mga surveillance camera. Sa wakas, nakita ni Yongju ang misteryosong costumer na bumili ng mga bulaklak. Malaki ang posibilidad na siya ang salarin, ngunit dahil nakasuot ng maskara ang taong iyon, hindi makita ang kanyang mukha. Gayunman, sa masusing pagtingin, napansin ni Yongju ang mga headphone sa backpack ng misteryosong tao. Pareho ang tatak nito sa mga headphone ni Jae Yang. Sa wakas, natukoy ang posibleng pagkakakilanlan ng misteryosong tao. Mabilis na pinuntahan ni Yongju si Jae Yang, ngunit nabigo siya sa resulta ng interogasyon. Lumabas na hindi si Jae Yang ang nagpadala ng mga bulaklak. Gusto lamang niyang magpanggap bilang utak sa likod ng lahat. Hindi inaasahan, may napansin siyang kakaiba. Sa sandaling lumitaw ang palumpon sa silid, lahat ay nagpakita ng takot sa kanilang mga mukha. Tanging si Gayon lamang ang nagpakita ng pagdududa. Ipinahiwatig nito na alam niyang peke ang palumpon. Lubhang ikinagulat ni Yongju ang mga sinabi ni Jae Yang. Gayunman, nanatili pa ring hati ang paniniwala ni Yongju. Sa sandaling iyon, tinawagan siya ni Gayon. Lumabas na sa nakaraang investigasyon. Napansin ni Gayon ang nilalaman ng mga liham na kasama ng mga naunang flower arrangement. Ang lahat ng iyon ay mga tula na puno ng nakatagong kahulugan. Ngunit ang huling arrangement ay may isang napakasimpleng pangungusap lamang. Walang anumang malalim na ibig sabihin. Dahil dito,
Pinaghinalaan ni Gayon na peke ito, kaya siya lamang ang nagpakita ng pagdududa. Ipinaliwanag ni Gayon ang lahat at tuluyang naalis ang anumang hinala. Sa puntong ito, nakakuha rin si Yongju ng impormasyon mula sa istasyon ng pulisya. Ngunit may isa pang problemang kailangang lutasin. Saang koleksyon ng tula nga ba nagmula ang mga tulang iyon? Biglang nagkaroon ng ideya si Gayon dahil isa siyang kilalang webcomic author. Napagpasyahan niyang isama ang tula sa kanyang comics. Umaasa siya na matutulungan siya ng kanyang mga tagahanga na masagot ang palaisipang ito. Totoo nga, napakatalino ng kanyang mga tagahanga. Hindi nagtagal, may lumabas na impormasyon sa comment section. Ang tula pala ay mula sa isang aklat na pinamagatang Pieces of Destiny. Sa masusing pagsusuri sa mga taludtod ng aklat, biglang napagtanto ni na Yongju at Gayon na ang bawat taludtod sa greeting card ay tumutugma sa isang larawan sa libro. Ang laman ng bawat larawan ay tila may kaugnayan sa paraan ng pagkamatay ng bawat tao. Ang palasong tumama sa puso ni Cupido ay tumutugma sa bodyguard na inatake sa puso. Ang larawan ni Icarus na nahuhulog ay tumutugma naman sa pagkamatay ni Jonsu matapos madulas at mahulog sa hagdan. Ang eksenang nagpapakita kay Van Gogh na tinapos ang sariling buhay ay tumutugma sa pagkamatay sa pamamagitan ng pagsunog ng uling sa loob ng sasakyan. Lalong nabahala at nalito ang dalawa sa natuklasan nilang ito. Kung hindi naman mga pagpatay ang mga pagkamatay na iyon, paano nahulaan ng misteryosong tao ang kamatayan ng lahat? Paulit-ulit nilang pinag-isipan ito ngunit wala silang makitang sagot. Kaya napagpasyahan nilang muling imbestigahan ang address ng flower shop. Pumunta si Yongju sa apartment building kung saan nakatira si Doki upang kunin ang footage ng CCTV. Nakita niya roon ang delivery driver na dumating dala ang bouquet. Nakuha rin niya ang plate number ng sasakyan. Gamit ang impormasyong iyon, natuntun ni Yongju ang address ng delivery driver. Ngunit nang makita ni Yongju ang wedding photo na nakasabit sa dingding, sobra ang kanyang takot at pinagpawisan siya ng malamig. Kasabay nito, nasa flower shop naman si Gayon. Nakita niya ang isang card na kapareho ng nasa nakamamatay na bouquet. Nang makita ni Gayon ang wedding photo ng may-ari na nakasabit sa dingding, pareho ang kanyang naging reaksyon, purong pagkabigla at takot. Natagpuan nila ang flower shop, ngunit hindi nila kailanman naisip na ang may-ari pala nito ay ang buntis na babae na nakita nila noon. Siya ang babaeng umatras sa time travel experiment mula pa sa simula. Hindi ito makapaniwalaan ni na Yongju at Gayon. Agad nilang hinanap ang buntis na babae. Gusto nilang malaman kung sino ang misteryosong customer na nag-order ng flower arrangement. Sa ilalim ng matinding pagtatanong, napilitan si Hai-in na magbunyag ng impormasyon tungkol sa customer. Subalit, ang taong naglagay ng order ay isa lamang estudyanteng gumagawa ng online part-time job. Bukod dito, may isa pang estudyante na naglagay rin ng order ngayong araw. Pareho pa rin ang order, ang parehong flower arrangement at isang eksaktong kaparehong card. Agad na inutusan ni Yongju si Hai-in na ipaalam sa kanya kaagad kapag ibinigay na ng customer ang lokasyon ng delivery. Samantala, agad namang umuwi si Gayon at binuksan ang kanyang aklat na Pieces of Fate. Batay sa laman ng pinakahuling card, natukoy niya ang katumbas na larawan. Ipinapakita nito ang isang karwaheng hinihila ng kabayo na nasangkot sa isang aksidente. Samantala, nilapitan ni Yongju ang isang babaeng estudyante at hiniling na siya ang tumanggap ng order para sa kanya. Mula sa kanyang mga sinabi, nalaman ni Yongju ang lokasyon ng delivery locker kung saan inilagay ang card. Sa pamamagitan ng mga surveillance camera, natukoy rin niya kung sino ang nag-order ng card. Hindi niya inaasahan na ang taong ito ay isang illegal immigrant. Dahil dito, tinipon ni na Yongju at Gayon ang iba pang mga time traveler at ibinahagi ang lahat ng impormasyong nalaman nila. Sinubaybayan naman ni Jaeyang ang IP address ng taong kumuha sa estudyante para maglagay ng order. Ang address na iyon ay nasa isang ospital. Dalidaling nagtungo si Yongju ron. Sa sandaling iyon, nakita niyang inilagay na ng immigrant ang card sa locker. Matapos tanungin ni Yongju ang lalaki ng ilang sandali, bigla nitong itinuro ang isang misteryosong babae. Sinabi niyang ang babaeng iyon ang nag-utos sa kanya na gawin ang lahat. Napagtanto ni Yongju na malapit nang mawala ang kanilang tanging lead. Kaya agad niyang sinundan ang babae. Hinabol niya ito gamit ang kanyang sasakyan. Ngunit ang kotse ng babae ay dumiretso papasok sa time travel rendezvous point. Sa puntong iyon, naging malinaw ang lahat. Tiyak na may problema ang direktor ng ospital. Galit at nagmamadaling pinindot ni Yongju ang doorbell. Habang papunta siya sa komprontasyon sa direktor, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Hai-in. May isang customer na nagbigay ng address para sa pagpapadala ng bouquet ng bulaklak, ngunit ang address na iyon ay lubhang hindi inaasahan. Ito ay ang mismong flower shop ni Hai-in. Kasabay nito, nakatanggap din ng balita si Gayon. Naghiwalay sila ni Yongju at agad na nagtungo sa flower shop. Ngunit huli na sila nang dumating. Patay na si Hai-in. Sa sandaling iyon, naubos na ang buhangin sa orasan sa opisina ng direktor. Bukod pa rito, nasa ibabaw ng kanyang mesa ang aklat na Pieces of Fate. Nang dumating ang pulisya at magsagawa ng masusing investigasyon, natuklasan nilang ang sanhi ng pagkamatay ni Hai-in ay tila isang tumatagas na heater. Sa unang tingin, hindi ito mukhang isang pagpatay. Gayunpaman, nanatiling palaisipan kina Yongju at Gayon ang tungkol sa flower arrangement, kaya lubos nilang hindi pinaniwalaan ang konklusyon ng pulisya. Batay sa lahat ng kanilang naunang investigasyon, ang lahat ng ebidensya ay tumuturo ngayon sa babaeng direktor ng ospital. Galit na galit, nagtungo ang dalawa sa meeting point. Ngunit iginiit ng
ng direktor na hindi niya kilala si Hai-in at wala siyang dahilan upang patayin ito. Sa puntong iyon, inilantad ni Yong-ju ang isang mahalagang clue na kanyang natuklasan. Ang misteryosong panauhin ay ang assistant ng direktor na si Yong-ju, at pinaghinalaan ni Gayon na ang assistant ang nagutos sa imigranteng lalaki na ilagay ang card sa delivery locker. Pagkatapos nito, umupa ang assistant ng isang babaeng estudyanteng nagtatrabaho online upang kunin ang card. Pagkatapos makuha ang card, nagtungo ang estudyante sa isang flower shop upang umorder ng flower arrangement. Pagkaraan, ibinigay ng assistant ang mailing address gamit ang isang anonymous na account. Batay sa address na iyon, ipapadala ng flower shop ang bouquet at ang card sa naturang lugar. Sa huli, ang sinumang makatanggap ng bouquet ay papatayin. Sigurado si Yong-ju na hindi kayang gumawa ng ganitong krimen ng assistant. Naniniwala siyang ang direktor ang naguutos sa assistant. Gayunpaman, iginiit ng direktor na haka-haka lamang ang lahat ng iyon at walang legal na bisa ang kanilang mga salita. Bukod pa rito, umalis na sa kumpanya ang assistant ng direktor, kaya tuluyang naputol ang bakas. Sa kabila nito, ayaw sumuko ni Yong-ju. Agad siyang nagtungo sa ospital kung saan dating nagtrabaho ang assistant upang maghanap ng mga pahiwatig. Doon, hindi niya inaasahang matuklasan na ang direktor ay dati ring nagtrabaho sa parehong ospital. Kaagad kinausap ni Yong-ju ang mga dating kasamahan ng direktor at nalaman niya na ang isang kaibigan ng direktor ay nagpakamatay dahil sa sakit sa pag-iisip. Nakaramdam ng matinding pagkakasala ang babaeng direktor, kaya siya nagbitiw sa trabaho sa ospital. Nang malaman ito ni Yong-ju, agad niyang ibinahagi ang impormasyon kay Gayon. Doon din napagtanto ni Gayon na may isang seryosong problema. Nagsiyasat siya at nadiskubre na binili ng babaeng direktor ang mental hospital noong Enero 14. Patuloy na iginiit ng direktor na matagal na niyang kilala ang assistant. Ngunit sa katotohanan, ang unang beses nilang pag-uusap sa telepono ay noong Enero 14 lamang. Pinaghinalaan ni Gayon na nagsisinungaling ang direktor. Ang layunin nito ay upang itago ang isang misteryosong plano. Sa sandaling iyon, nakatanggap ng tawag si Yong-ju. Ipinaalam sa kanya ng tumawag na natuntunan nila ang kinaroroonan ng assistant. Batay sa location tracking, natagpuan ni Yong-ju at Gayon ang assistant. Ngunit nang harapin nila ito, itinanggi ng assistant ang lahat at sinabi niyang ang lahat ng kanyang ginawa ay ayon sa utos ng direktor. Bago umalis, hindi nakalimutan ng assistant na paalalahanan sila kung ayaw nilang mamatay, dapat silang tumakas agad. Kasabay nito, ang babaeng direktor at isa pang babae ay nakaupo sa loob ng isang sasakyan. Ang babaeng ito ay dating kasamahan ng direktor at siya rin ang taong nakausap ni Yong-ju kanina. Lumabas ang katotohanan na ang assistant ay sumusunod lamang din sa mga utos ng direktor. Sinasadya niyang magbigay ng maling impormasyon kay Yong-ju upang itago ang tunay na dahilan ng pag-alis ng direktor. Dahil wala silang nakuhang anumang mahalagang impormasyon, bumalik ang dalawa sa kanilang pinagtagpuang lugar. Ngunit hindi inaasahan, biglang nawala ang direktor. Muli, kinailangan nilang ayusin at suriin ang lahat ng impormasyong kanilang nakalap. Dahil dito, hindi nila sinasadyang natuklasan ang isang napakahalagang lihim na itinatago ng lahat. Sa 5 taong namatay, 4 sa mga pagkamatay ay nasaksihan mismo. Tanging ang pagkamatay ni Do-jin ang ikinuwento lamang ng babaeng direktor. Dahil madalas magsinungaling ang direktor, malaki ang posibilidad na kasinungalingan din ito. Sa pag-iisip na iyon, agad na nagtungo si Yong-ju sa traffic police station. Gusto niyang makita ang listahan ng mga namatay sa aksidente. Gaya ng inaasahan, wala roon ang katotohanan. Ganap na wala ang pangalan ni Do-jin sa listahan. Pagkatapos nito, nagtungo si Yong-ju sa bahay ni Do-jin gamit ang personal na impormasyon. Ngunit laking gulat niya nang matuklasan na buhay pa si Do-jin. Matapos ang masusing pagtatanong, nalaman niyang ang taong iyon ay kambal na kapatid ni Do-jin. Si Do-jin ay talagang namatay. Totoo ang aksidente sa trapiko, ngunit hindi iniulat ng kapatid ang pagkamatay ni Do-jin dahil sa matinding pagkakautang nila. Kapag iniulat niya ang pagkamatay nito, mapipilitan siyang bayaran agad ang utang. Pagkaraan nito, wala nang ibang nagawa si Yong-ju kundi pumunta sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Do-jin noong siya'y nabubuhay pa. Upang malaman ang buong katotohanan, nakipagkita siya sa isang kasamahan ni Do-jin. Alam ni Yong-ju na noong araw ng aksidente ni Do-jin, may bigla ang lakad ang kasamahan nito kaya hiniling niya kay Do-jin na ihatid muna ang mga kalakal para sa kanya. Bukod dito, maingat na ginamit ni Do-jin ang sasakyan ng kanyang kasamahan. Ngunit, naaksidente siya. Nakaramdam din ng matinding pagkakasala ang kasamahan dahil dito. Muling napunta sa dead end ang investigasyon dahil nawala na naman ang mahalagang lead. Patuloy na pinagdugtong-dugtong ni Gayon at Yong-ju ang mga detalye ng kaso at sabay nilang sinuri ang lahat. Natuklasan nila na kung ang mga prediksyon ng kamatayan ay nakabatay sa mga ilustrasyon sa libro, may malaking problema. Habang sila'y tila walang maisip na solusyon, napansin ni Gayon ang kalendaryo sa dingding. Biglang lumiwanag ang kanyang mga mata, na parabang may naisip siya. Binuksan niya ang librong Pieces of Fate at nadiskubre niyang ang mga numero ng kabanata ay tumutugma sa nilalaman ng mga card. Tugma rin ito sa oras ng pagkamatay ng mga biktima. Ang nilalaman ng huling card ay mula sa ika-27 talata ng kabanata 3. Ayon sa lohikang ito, ngayon ang araw na hinulaan para sa pagkamatay ng isang bagong biktima. Alas 7:58 na ng umaga noong Marso 27, ibig sabihin ay may isang taong sasapitin ang kapahamakan sa loob ng susunod na 4 na oras. Agad na tinawagan ni Gayon ang iba pang mga time traveler upang balaan sila.
ngunit hindi niya makontak sina Jungtae at Sirin. Nagpasya si Yongju na personal na pumunta sa bahay ni Jungtae. Ngunit pagdating niya roon, wala siyang natagpo ang bakas ni Jungtae. Ang tanging nakita niya ay isang card na may pangalan ni Sirin na nakapatong sa mesa. Isang nakakakilabot na kutob ang sumagi sa kanyang isipan. Kaagad na nagmaneho si Yongju patungo sa bahay ni Sirin. Nais niyang pigilan ang masamang balak ni Jungtae. Samantala, nagawa namang makontak ni Gayun si Sirin. Ngunit sinabi ni Sirin na pakiramdam niya ay may sumusunod sa kanya. Bago pa man niya matapos ang kanyang sinabi, bigla niyang nakita si Jungtae na nakatayo sa sulok ng pasilyo. Tila matagal na siyang naghihintay. Sa sobrang takot, agad na ibinaba ni Sirin ang telepono. Hindi na naglakas loob si Gayun na mag-isip pa ng marami. Agad siyang tumakbo patungo sa pinangyarihan. Pagdating ni Gayun, nadatnan niyang inaabuso ni Jungtae si Sirin. Sa sandaling iyon, puno ng mga sugat si Sirin. Sinubukan ni Jungtae na tumakas, ngunit sa mismong harap ng elevator, bigla niyang nakasalubong sina Yongju at ang guro. Mabilis na hinabol ng dalawa si Jungtae. Matapos ang isang sagupaan, tuluyan siyang naaresto at dinala sa himpilan ng pulisya. Nang panahong iyon, lampas na sa hating gabi. Ibig sabihin, walang naganap na pagpatay sa araw na iyon. Pagkatapos nito, mabilis na lumipas ang 7 buwang payapa. Inakala ng lahat na naglaho na ang nakamamatay na sumpa. Ngunit hindi nila inasahan na hindi pa pala tapos ang bangungot. Ngayong araw, lumabas si Yongju para magtrabaho. Hindi inaasahan, ang natagpo ang namatay ay kasamahan ni Dojin sa trabaho. Bukod dito, ang taong ito ay siyang nagmaneho ng kotse ni Dojin noong nabubuhay pa siya. Ngunit may natuklasan si Yongju na mas lalong nakakatakot. Ayon sa autopsy report, ang petsa ng pagkamatay ng biktima ay 7 buwan na ang nakalilipas, tiyak na noong Marso 27. Nabigla si Yongju sa impormasyong ito at agad niyang ipinaalam kay Gayun. Lubhang kahinahinala ang pagkamatay ng kasamahan ni Dojin. Noong una, nagpalit ng kotse sina Dojin at ang kanyang kasamahan na siyang humantong sa pagkamatay ni Dojin sa isang aksidente sa sasakyan. Ibig sabihin, kahit hindi sila nagpalit ng kotse, mamamatay pa rin sana si Dojin noong Marso 27, misteryoso, sa sarili niyang sasakyan. Pinatunayan nito na umiiral pa rin ang sumpa ng kamatayan. Pagkatapos, tinipon ng dalawa ang natitirang mga time traveler. Sa harap ng lahat, iniharap ni na Yongju at Gayun ang isang napakatapang na palagay. Minsan nang sinabi ng direktor na kaya rin niyang maglakbay sa panahon. Bukod pa rito, ginawa na raw niya ito ng maraming beses. Ayon sa kanya, sa pamamagitan ng pagmamasid sa iba pang mga time traveler, nakikita niya ang kanilang mga magiging kapalaran. Kaya niyang hulaan ang oras at paraan ng pagkamatay ng bawat isa. Nang marinig ang haka-hakang ito, lubos na namangha ang lahat. Ngunit ang pinakanakakatakot na bahagi ay hindi pa dumarating. Sa sandaling iyon, biglang nagpakita ang direktor na matagal nang nawawala at sinabi, "Tama, lahat ng naririto ay patay na." Lumalabas na 7 beses nang naglakbay pabalik sa nakaraan ng direktor. Gayunman, sa unang 5 paglalakbay, palihim niyang tinipon ang oras at paraan ng pagkamatay ng 11 tao. Pagdating ng kanyang ika-6 na paglalakbay sa panahon, nagsagawa siya ng isang mapangahas na eksperimento. Sadyang minanipula ng babaeng direktor ang mga pangyayari upang maiwasan ang itinakdang oras at lugar ng kamatayan. Gusto niyang malaman kung ano ang magiging resulta. Halimbawa, sinadya niyang sirain ang elevator upang hindi makalabas ang gwardiya para uminom matapos ang trabaho, kaya nailigtas ito mula sa pagkamatay dahil sa atake sa puso. Sadyang dinumihan niya ang damit ni Junsu upang hindi ito makipagkita sa parke, kaya naiwasan nitong madulas at mahulog sa hagdan. Sinadya rin niyang i-report si Doki sa pulis dahil sa pagsusugal, upang hindi nito sunugin ang uling at tapusin ang sariling buhay. Sinadya niyang butasin ang mga gulong ng kotse ni Dojin, ang delivery driver, upang hindi ito makapaghatid ng mga gamit, kaya nailigtas ito mula sa aksidente sa trapiko. Sadyang umorder din siya sa flower shop. Pinilit si Hai-in na personal na maghatid ng mga bulaklak upang iligtas siya mula sa pagkamatay dulot ng pagsabog ng heater. Gaya ng inaasahan, eksaktong nagkatotoo ang hula ng babaeng direktor. Nang palihim niyang ginabayan ang lahat upang maiwasan ang itinakdang oras at lugar ng kamatayan, nabuhay ang lahat. Gayunpaman, binanggit lamang ng direktor ang pagkamatay ng 5 taong namatay na at kung paano sila maililigtas, hindi ang mga taong nakaupo roon. Sa sandaling iyon, muntik nang itanong ni Serin ang tungkol sa sarili niyang kamatayan at kung paano niya maililigtas ang sarili, ngunit galit na pinutol siya ni Gayun. Kinuwestiyon ni Gayun ang babaeng direktor kung bakit niya kayang maging napakabrutal at paglaruan ng buhay ng iba. Bukod dito, tinulungan na nga ng direktor ang lahat na mabuhay sa ika-6 na reinkarnasyon, kaya bakit niya pa itinuloy ang ika-7? Ngunit ngumiti lamang ang babaeng direktor at biglang tumayo. Gusto niyang malaman kung ano ang magiging kahihinatnan kapag iniligtas niya ang mga taong nakatakdang mamatay at sa kaniya sila pinabalik sa nakaraan. Kaya tinipon ng direktor ang lahat upang isagawa ang ika-7 siklo ng reinkarnasyon. Gayunpaman, sa paglalakbay na ito sa panahon, hindi siya direktang nakialam sa mga kamatayan ng lahat, ngunit patuloy pa rin siyang nagpapadala ng mga bulaklak at card bilang pahiwatig. Gayunman, hindi pa rin nakatakas ang iba pang 5 sa kanilang kapalaran. Ang dahilan kung bakit hindi pa sila namamatay ay dahil hindi pa iyon ang takdang oras ng kanilang kamatayan. Pagkatapos nito, malamig na umalis ang direktor at sinabi na ang susunod na mamamatay ay sa isang napakabrutal na paraan. Matapos sabihin iyon, umalis siya.
Habang nag-aalala ang iba para sa kanilang sarili, mag-isa namang binisita ni Jae-young si Jung-tae sa detention center. Lumabas ang katotohanan na mula nang magsimula ang paglalakbay sa panahon, hiniling na ni Jae-young kay Jung-tae na humanap ng taong tutulong sa kanya. Ang taong ito ang walang dudang dahilan kung bakit pumayag si Jae-young na lumahok sa eksperimentong ito ng paglalakbay sa panahon. Sinabi ni Jung-tae kay Jae-young na natagpuan na niya ang taong iyon, ngunit kapalit nito ay isang lihim na kahilingan mula kay Jung-tae. Samantala, dumating si Serin sa napagkasunduang lugar upang hanapin ang babaeng direktor. Gusto niyang malaman kung kailan siya mamamatay. Ngunit sa sandaling ito, mas naging interesante para sa direktor ang paglaruan ng buhay ng mga tao kaysa iligtas sila. Sinabi niya kay Serin na ang susunod na mamamatay ay si Gayun. Gayunpaman, alam din ng babaeng direktor na sa paglalakbay na ito sa panahon, naging matalik na magkaibigan sina Gayun at Serin. Kaya hiniling ng direktor kay Serin na pumili sa pagitan ng sarili niya at ni Gayun, iisa lamang ang maaari niyang iligtas. Ibig sabihin, sa nalalabing panahon, kailangan lamang iwasan ni Serin na makialam sa pagkamatay ni Gayun. Kailangan na lang niyang hayaang mamatay si Gayun. Ngunit napakalalim ng nararamdaman ni Serin para kay Gayun, kaya hindi niya kinayang panoorin ang pagkamatay ng kaibigan. Dahil dito, hinanap niya si Gayun upang sabihin ang lahat. Matapos marinig ang balita, agad na nagtungo si Gayun sa napagkasunduang tagpuan. Nais niyang humingi ng tulong sa babaeng direktor. Ngunit sinabi ng direktor na hindi niya kailanman kinumpirma na si Gayun ang susunod na mamamatay. Kung iyon ang iniisip ni Gayun, malinaw na may ibang taong nagsabi sa kanya nito. Doon napagtanto ni Gayun na may mali. Mabilis niyang tinawagan si Serin, ngunit naka-off ang cellphone nito. Pumunta si Gayun sa bahay ni Serin, ngunit nawawala na ito. Habang hindi alam ni Gayun ang gagawin, nakatanggap siya ng isang video na ipinadala ng babaeng direktor. Naglalaman ang video ng totoong pag-uusap sa pagitan ng direktor at ni Serin. Doon nalaman ang katotohanan, si Serin pala ang susunod na mamamatay. Ngunit hindi siya pinapili ng direktor. Sa halip, sinabi lamang nito na pumili siya ng isang taong buhay pa. Ang taong iyon ay dapat kabilang sa mga time traveler. Pagkatapos, magsisinungaling si Serin sa taong iyon at sasabihing siya ang susunod na mamamatay. Kapag matagumpay niyang nalinlang ang taong iyon at nakalabas ng soul sakay ng bus, makakaligtas siya sa kamatayan. Hindi inaasahan, si Gayun ang pinili ni Serin. Nang malaman ni Gayun ang katotohanan, labis siyang nagulat. Umalis na ng soul si Serin, ngunit hindi pa rin niya alam na siya ay ipinagkanulo ng babaeng direktor. Nang makarating sina Serin at ang kanyang nobyong si Namdo, napansin niyang nawawala ito, kaya inireport niya si Namdo sa pulisya. Ngunit si Namdo naman ang pumunta sa istasyon ng pulis upang i-report si Serin. Napag-alaman na habang sila ay magkasintahan, napansin ni Namdo na palagi siyang sinusundan at minamanmanan ni Serin. Ang labis na pagkontrol ni Serin ay nagtulak sa kanya sa pagkasira ng bait. Gusto na niyang makipaghiwalay, ngunit sa tuwing sinusubukan niyang makipaghiwalay, nagbabanta si Serin na magpapakamatay. Dahil dito, wala siyang magawa. Tumakas siya at humingi ng tulong kay Yongju. Bukod pa rito, isiniwalat ni Namdo kay Yongju ang isang mas nakakatakot na lihim tungkol kay Serin. Ang huling insidente kung saan umano'y inabuso ni Jung-tae si Serin ay hindi pala totoo gaya ng inaakala ng lahat. Sa katotohanan, nilinlang ni Serin si Jung-tae at pinapasok muna ito sa kanyang bahay. Pagkatapos, sinadya niyang guluhin ang paligid at saktan ang sarili hanggang magmukha siyang kawawa. Ang layunin ni Serin ay manipulahin ang simpatiya ng kanyang nobyo dahil ayaw niyang iwanan siya. Hindi niya inaasahan na darating sina Gayun at Yongju upang iligtas siya. Sa sandaling iyon, alam ni Jung-tae na hindi na niya malilinis ang kanyang pangalan, kaya tumakas na lamang siya. Nang mapagtanto ni Yongju na maling tao ang kanyang naaresto, agad niyang hinanap si Jung-tae. Nais niyang tulungan itong baliktarin ang hatol, ngunit sinabi ni Jung-tae na ayos lang siya. Total, ang kasong pananakit ay hindi naman magdudulot ng mahabang pagkakakulong. Matapos makalaya, nais na lamang ni Jung-tae na bumalik sa kanyang probinsya at hintayin ang kamatayan. Lalong nakadama ng hiya si Yongju sa mga salitang iyon. Samantala, si Serin, na hindi pa rin makita ang kanyang nobyo, ay bumalik sa Seoul. Agad siyang nagtungo kay Gayun at nagkunwaring kawawa. Umaasa siyang tutulungan siya ni Gayun at Yongju na hanapin si Namdo. Ngunit hindi alam ni Serin na alam na ni Gayun ang lahat. Nang mabunyag ang katotohanan, wala na siyang ibang magawa kundi humingi ng tulong sa babaeng direktor. Nagmakaawa siya na ibalik muli ang oras upang mahanap niya muli ang kanyang minamahal. Nagkunwari ang direktor na pumayag, ngunit may kondisyon. Habang inihahanda si Serin para sa time travel, kailangan niyang mabuhay hanggang sa huli. Hindi nagtagal, pinalaya na si Jung-tae mula sa bilangguan. Pagdating niya sa bahay, nakita niya si Jae-young na naghihintay sa kanya. May dala rin itong regalo, si Serin, na nakagapos. Nang makita ni Jung-tae na tinupad ni Jae-young ang kanilang kasunduan, tinupad din niya ang kanyang pangako. Ang taong hinahanap ni Jae-young ay nagpalit na ng pangalan. Siya ang nobyo ni Serin. Nang marinig ito, agad na nagtungo si Jae-young sa bahay ni Jung-tae. Lumapit si Jung-tae kay Serin at marahang sinabi na pag-uusapan na lang nila ito mamaya. Samantala, muling nagpakita ang misteryosong puwersa. Sa pagkakataong ito, ang nasa loob ng salamin na display ay isang litrato ni Serin at ng kanyang nobyo. Gaya ng inaasahan,
Sirin, hindi nakatakas si Sirin sa sumpa. Hindi lamang siya namatay siya sa isang kakilakilabot na paraan. Gaya ng hula ng babaeng direktor, natagpuan ang bangkay ni Sirin sa isang imburnal. Siya ang ika-6 na kalahok sa eksperimento ng time travel na namatay. Ito ang unang pagkakataon na may namatay dahil sa pagpaslang. Nagsimula ang pulisya ng mas malalim na investigasyon. Ipinakita ng autopsya na ang oras ng pagkamatay ni Sirin ay sa pagitan ng alas 8 ng gabi at hating gabi. Dahil si Namdo ang pangunahing suspek, agad siyang kinwestiyon ni Yongju upang linisin ang kanyang pangalan. Inamin ni Namdo ang tungkol sa kanyang relasyon kay Sirin. Ayon sa kanya, bandang alas 6 ng gabi noong nakaraang araw, paulit-ulit siyang tinatawagan ni Sirin at tinatanong kung nasaan siya. Sinabi ni Namdo na hindi siya maaaring magbigay ng anumang impormasyon kay Sirin at agad niyang ibinaba ang tawag. Pagkatapos nito, pumunta siya sa bahay ng isang kaibigan. Ngunit lumitaw ang malaking pagkakaiba sa pagitan ng kanyang pahayag at ng ebidensya. Una, ang tala ng tawag sa pagitan ni Namdo at Sirin ay tumagal ng 4 na minuto, ngunit sinabi ni Namdo na minsan lamang siyang sumagot at agad nagbaba ng tawag. Ikalawa, tumanggi pa rin si Namdo na ibunyag kung sino ang kaibigang tinutukoy niya, na para bang may itinatago siya. Nais pang ipagpatuloy ni Yongju ang pagtatanong, ngunit nanatiling tahimik si Namdo, kaya bumaling si Yongju sa babaeng direktor para sa karagdagang investigasyon. Mayroon din pala itong kasaysayan ng mga tawag kay Sirin. Gayunman, sinabi ng direktor na si Sirin ay kanyang psychiatric patient. Ang nilalaman ng kanilang pag-uusap ay pribado at hindi niya maaaring ibunyag. Dagdag pa niya, sa oras ng insidente, nasa kanyang opisina lamang siya at hindi lumabas. Masigasig na gustong makita ni Yongju ang CCTV footage mula sa opisina ng direktor. Ngunit tumanggi itong ibigay ng direktor dahil wala namang dalang search o investigation warrant si Yongju. Matapos ang interogasyon ng pulis, umupo ang dalawa sa isang bangko sa labas at nagsimula ng isa na namang pribadong pag-uusap. Sinabi ng direktor na sa paglalakbay na ito sa oras, may potensyal si Sirin na maging kauna-unahang taong makapagbago ng sarili niyang kapalaran. Ngunit dahil sa pagmamahal niya sa kanyang nobyo, nagpasya si Sirin na bumalik sa Seoul, kaya hindi niya naiwasan ang nakatakdang kamatayan niya. Tinanong naman ni Yongju ang direktor kung, batay sa timeline ng nakaraang 5 reinkarnasyon, si Jung Tae ba ang pumatay kay Sirin? Ibinunyag ng babaeng direktor na sa nakaraang 5 reinkarnasyon, hindi niya nailigtas si Sirin. Naging isang cold case ang kaso ni Sirin. Dahil hindi ito nalutas ng pulisya, hindi rin alam ng direktor kung sino ang tunay na salarin. Ang alam lamang niya ay ang paraan at oras ng pagkamatay ni Sirin. Ngunit sa sandaling iyon, may mahalagang balitang inanunsyo ang istasyon ng pulis. Dahil sa dating alitan ni Yong Tae at Sirin, nang imbestigahan ng pulis ang bahay ni Yong Tae, nakakita sila ng ebidensya ng isang kaso ng pagdukot. Si Jung Tae, na kamakailan lamang ay nakalaya mula sa kulungan, ang agad na naging pangunahing suspek. Pagkatapos nito, bumisita si Yongju sa mga kapitbahay. Bandang alas 3 ng hapon kahapon, nakita raw ng mga kapitbahay si Sirin na pumasok sa bahay ni Jung Tae kasama ang isang misteryosong lalaki. Nagbigay ito ng pagdududa kay Yongju, dahil siya mismo ang sumundo kay Jung Tae mula sa kulungan at siya rin ang naghatid sa kanya pauwi. Bagamat hindi pumasok si Yongju sa bahay, malinaw niyang naalala na alas 4 na ng hapon noon. Ibig sabihin, bukod kay Jung Tae na nasa ilalim na ng hinala, may lumitaw na ngayong ikatlong misteryosong tao. Gaya ng inaasahan, natukoy ng pulis ang ikatlong taong ito sa pamamagitan ng dashcam footage ng isang sasakyan. Ang taong iyon ay si Jae Yang. Ngunit nang subukan siyang tanungin ng pulis, napag-alaman nilang hindi pangkaraniwan ang pagkakakilanlan ni Jae Yang. Lumabas na si Jae Yang ay anak ng ministro ng edukasyon ng South Korea. Personal na nagpadala ang kanyang ama ng abogado upang piyansahan siya, kaya pansamantalang naputol ang investigasyon. Dahil sa pagkadismaya, naglabas ng sama ng loob si Yongju kay Gayon. Ngunit habang nagsasalita si Yongju, biglang may naalala si Gayon na isang balita bago pa siya maglakbay sa oras. Ito ay tungkol kay Jae Yang na na-expose sa isyu ng pambubuli sa paaralan. Isang matabang kaklase ang naging biktima, at nadawit din sa iskandalo ang ama ni Jae Yang. Naniniwala si Gayon na naglakbay sa oras si Jae Yang upang pigilan ang paglabas ng video at sa gayon ay maprotektahan ang karera ng kanyang ama. Ang pangalan ng binuli na kaklase ay Namdo. Kapag bumibisita si Sirin kay Gayon para makipagkwentuhan, paminsan-minsan niyang nababanggit ang pangalang ito. Dahil dito, dali-daling hinanap ni Gayon si Namdo. At tama nga ang hinala niya, si Namdo ang dating binuli na kaklase. Pagkatapos magtapos, sinubukan ni Namdo na magbawas ng timbang at magpalit ng pangalan. Kaya nang bumalik sa nakaraan si Jae Yang, hindi niya mahanap si Namdo. Noong una, nang interogahin ni Yongju si Namdo, nagsinungaling ito at sinabing pumunta lamang siya sa bahay ng kaibigan. Ngunit sa katotohanan, dinukot pala siya ni Jae Yang. Hindi lang iyon. Sa pagkakataong ito, inabuso rin ni Jae Yang si Namdo. Dahil dito, si Jung Tae na lamang ang natitirang pinakapinaghihinala ang suspek. Sa parehong oras, nakatanggap na rin si Yongju ng search warrant. Habang papunta na si Yongju sa tagpuan para magsagawa ng paghahalughog, biglang lumitaw ang assistant ng babaeng direktor. Bukod pa rito, kusa nitong dinala ang surveillance video. Malinaw sa video na si Jung Tae ay nasa opisina ng direktor sa buong oras na naganap ang krimen. Muli, halos natigil ang investigasyon. May alibay ang lahat ng suspek, ngunit may isang bagay na hindi alam ni Yongju. Matapos ibigay ng assistant ang surveillance video, pumunta naman siya upang makita si Wang
Wang Sei. Isa rin siyang time traveler, ngunit bihira itong magpakita. Inabot ng assistant kay Wang Sei ang isang file envelope. Pagkatapos nito, tinawagan ng babaeng direktor si Wang Sei at sinabing nilinis na niya ang pangalan ni Jungtai mula sa mga paratang, gaya ng ipinangako niya. Samantala, habang pinoproblema ni Yongju ang pagpatay kay Sirin, bigla siyang nakatanggap ng mensahe mula kay Jungtai. Tumawag si Jungtai at nag-ayos sila ng pagkikita sa bahay nito ng gabing iyon. Pagdating ni Jungtai sa bahay, may nakita siyang isang kahon sa mesa. Pagbukas niya nito, may nakita siyang USB drive sa loob. Inakala ni Jungtai na nauna nang dumating si Yongju sa kanilang napagkasunduang pagkikita. Pagbukas niya ng pinto, hindi na siya tumingin at agad na tumalikod. Ngunit ang pumasok ay ang misteryosong lalaki. Habang nalalapit na ang kamatayan ni Jungtai, biglang binigkas ng lalaki ang salitang, "Pulis." Pagkasabi noon, agad na nalagutan ng hininga si Jungtai. Gayunpaman, hindi agad umalis ang misteryosong lalaki. Kinuha niya mula sa bulsa ni Jungtai ang isang gambling chip. Kasabay nito, may bagong natuklasan si Gayun. Tiningnan niya ang balita tungkol sa pagpatay kay Sirin at bigla niyang naalala ang mga naunang biktima. Ang mga taong iyon ay namatay rin sa mga tila aksidenteng pangyayari. Gayunman, hindi iniulat ng media ang mga kasong ito. Kahit pa kayang maglakbay sa oras ng babaeng direktor ng maraming beses. Kung hindi naman nagbibigay ng impormasyon ang pulis sa media, paano niya malalaman ang oras at paraan ng pagkamatay ng 11 taong ito? Matapos ang masusing pagsusuri, natagpuan ni Gayun ang isang pagkakatulad. Lahat ng mga biktima ay namatay sa lugar na sakop ng presinto na pinamumunuan ni Yongju. Nang maisip ito, agad na tinawagan ni Gayun si Yongju. Ngunit sa sandaling iyon, abala si Yongju sa panonood ng laman ng USB drive. Ito ay isang bagay na nakita na niya noon sa bahay ni Jungtai. Kaya nang makita niya ang papasok na tawag, agad niya itong pinatay. Pagkatapos, tiningnan ni Yongju ang bangkay ni Jungtai nang walang anumang bakas ng emosyon sa kanyang mukha. Tahimik na binasa ni Yongju ang nilalaman ng USB drive. Sa sandaling iyon, biglang umalingaw-ngaw ang mga sirena ng pulis sa labas. Agad niyang hinugot ang USB drive at lumabas ng bahay. Napag-alamang ang dumating ay ang kasamahan na tinawagan ni Yongju. Bagamat si Yongju ang nagulat ng insidente sa pulisya, siya rin ay naging isa sa mga pinaghihinalaan. Tinanong din siya ng kanyang guro kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ni Yongju na si Jungtai ang nag-ayos ng pakikipagkita sa kanya. Ngunit nang magmadali siyang pumunta roon, natagpuan niyang patay na si Jungtai. Pagkatapos makipag-usap sa kanyang guro, naalala ni Yongju ang hindi nasagot na tawag ni Gayun. Pumunta si Yongju sa bahay ni Gayun at ikinuwento ang misteryosong pagkamatay ni Jungtai. Ngunit ibinunyag ni Gayun ang mas nakakagulat pang tuklas. Lumalabas na, kabilang si Jungtai, lahat ng mga biktima ay namatay sa iisang lugar, sa loob ng jurisdiksyon ng presinto ng pulisya kung saan nagtatrabaho si Yongju. Pinaghinalaan ni Gayun na malamang isa itong maramihang pagpatay. Ayon sa babaeng direktor, nailigtas niya ang lahat ng muling simula ng eksperimento sa paglalakbay sa oras sa ika-6 na beses. Gayunpaman, nagsagawa pa rin siya ng ika-7 eksperimento sa paglalakbay sa oras. Gusto niyang malaman kung kaya bang baguhin ng mga tao ang sarili nilang kapalaran. Kaya kung may namatay dahil sa isang hindi inaasahang insidente, gaano man sila magsikap, hindi nila mababago ang kanilang kapalaran. Halimbawa, si Dojin. Kung walang nagbabala kay Dojin o walang nakialam sa kanyang pagkamatay, kahit ilang ulit pa siyang bumalik sa nakaraan, mamamatay pa rin siya sa isang aksidente sa sasakyan. Ngunit kung ito ay isang kaso ng sunod-sunod na pagpatay, ibang usapan iyon. Kapag nahuli ang salarin, maaaring magbago ang kapalaran ng mga biktima. Sa puntong ito, biglang naglahad si Gayun ng isang nakakagulat na hinuha. Posibleng lahat ng 11 sa kanila ay pinatay ng iisang tao. Ipapaliwanag din nito kung bakit patuloy na sinusubukan ng babaeng direktor ang paglalakbay sa oras. Ngunit mahigpit lamang niyang binabantayan ang 11 tao nang wala pang ibang ginagawa. Ibig sabihin, maaaring natuklasan ng direktor na iisang tao ang pumatay sa lahat ng 11. Gayunman, hindi pa niya natutukoy ang salarin, kaya palihim niyang iniimbestigahan ang oras at paraan ng pagkamatay ng bawat isa. Pagkatapos, sa kanyang ika-6 na paglalakbay sa oras, ililigtas niya ang lahat. Kapag natuklasan na ng direktor ang tunay na salarin, maaari niyang baguhin ang kapalaran ng lahat. Upang mahanap ang tunay na may sala, ginabayan ng babaeng direktor ang lahat sa kanilang ika-7 paglalakbay sa oras. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nakialam sa paraan ng pagkamatay ng mga tao dahil nais niyang mamatay silang muli. Sa ganitong paraan, magagamit ng babaeng direktor ang pagkakataong ito upang matukoy ang salarin. Marahil ay may iba pa siyang layunin. Lubos na nayanig si Yongju nang marinig ang lahat ng ito. Kinabukasan, ibinahagi ni Gayun ang kanyang teorya kay Wang Sei. Ngunit sa sandaling iyon, kapwa sila nakatanggap ng isang audio recording na ipinadala ng isang misteryosong tao. Binuksan nila ito at pinakinggan ang nilalaman. Napag-alamang iyon ang salitang pulis na binigkas ni Jungtai bago siya namatay. Dahil si Yongju ang huling taong nakakita kay Jungtai bago ito mamatay, tiyak na siya ang paghihinalaan ng iba bilang salarin. Pagka-uwi ni Gayun, agad siyang kumuha ng isang profesional upang patunayan ang pagiging totoo ng recording. Gayunman, walang natagpo ang palatandaan ng manipulasyon sa pagsusuri. Ibig sabihin, tunay ang recording, at lalo nitong pinagtibay ang hinalalaban kay Yongju. Ngunit sa puntong ito, wala pang kamalay-malay si Yongju sa matinding problemang kanyang kakaharapin. Patuloy pa rin niyang palihim na iniimbestigahan ang pagkamatay ni Jungtai. Muling pinuntahan ni Yongju ang bahay ni Jungtai. Doon,
nakakita siya ng mga kahina-hinalang bakas ng sapatos sa isang sulok sa labas ng pinto. Kinunan niya ng litrato ang mga bakas at ipinadala ito sa isang kasamahan para sa pagsusuri. Lumabas sa resulta na ang mga bakas ay mula sa sapatos na pang-soccer na kapareho ng estilo ng kay Jae-young. Nang matanggap ni Yongju ang resulta, agad siyang nagtungo sa bahay ni Gayun upang ibahagi ang impormasyon. Ngunit naging kahina-hinala si Gayun sa kanya. Nagsinungaling siya, sinabing may agarang lakad siya upang iwasan si Yongju. Lumalabas na totoo ngang may dapat siyang gawin. Makikipagkita siya kina Wangse at Jae-young. Ngunit naghintay ang dalawa at hindi siya dumating, kaya wala silang magawa kundi umuwi. Sa daan pa uwi, hinarang si Jae-young ni Yongju sa isang eskinita. Inilabas ni Yongju ang resulta ng pagsusuri sa sapatos at tinanong si Jae-young kung siya ang salarin. Sa harap ng tanong ni Yongju, agad namang inilabas ni Jae-young ang audio recording. Siya ang nagpadala ng recording kina Wangse at Gayun. Nakuha niya ang recording dahil palihim siyang nag-imbestiga at natuklasan niyang may hawak ding video si Jungtae na nagpapakita ng pananakit ni Jae-young sa isang kaklase. Upang pigilan si Jungtae sa pananakot sa kanya at sa kanyang ama, palihim na nagbantay si Jae-young sa labas ng bahay ni Jungtae noong gabi ng krimen. Balak niyang i-record ang ilang kahinaan ni Jungtae. Ngunit ang naitala niya ay ang mga huling salita ni Jungtae bago ito mamatay. Kumbinsido si Jae-young na si Yongju ang salarin. Sinabi pa ni Jae-young na ibibigay niya ang recording sa pulisya. Dahil dito, lalo pang naniwala si Jae-young na si Yongju rin ang may pananagutan sa pagkawala ni Gayun. Labis na nataranta si Yongju nang marinig ito. Wala na siyang oras upang makipagtalo kay Jae-young. Mabilis niyang tinawagan ang kanyang guro at hiniling na imbestigahan at hanapin ang lokasyon ng telepono ni Gayun. Ngunit hindi alam ni Yongju na ang kanyang guro at mga kasamahan ay lubha na ring naghihinala sa kanya dahil sa recording ni Jungtae bago ito namatay. Gayunpaman, nang marinig ng kanyang guro ang tungkol sa pagkawala ni Gayun, napilitan siyang tulungan si Yongju sa investigasyon. Napag-alaman na si Gayun ay dinukot ng kanyang assistant. Ang assistant na ito ay natanggal sa trabaho dahil sa pagtanggap ng suhol at dahil sa galit at paghihiganti ay dinukot si Gayun. Samantala, natuntun din ni Yongju at ng kanyang guro ang kinaroroonan ng assistant at matagumpay na nailigtas si Gayun. Takot lamang siya at hindi napinsala. Matapos ang pinagdaanang ito, mas luminaw ang pananaw ni Gayun. Nang mamatay si Doki at Jonsu, palaging nasa tabi nila si Yongju. Kung ito ay isang kaso ng sunod-sunod na pagpatay, imposibleng si Yongju ang salarin. Nang makita ni Yongju na hindi na siya pinaghihinalaan ni Gayun, ibinahagi niya ang impormasyong kanyang nakalap at ipinakita rito ang isang litrato. Palihim na ipinadala ni Jungtae ang larawang ito kay Yongju bago siya mamatay. Pagkatapos nito, hiniling ni Yongju kay Gayun na tulungan siyang suriin ang litrato. Yumuko si Gayun at napagtanto niyang larawan iyon ng babaeng direktor kasama ang isa pang babae. Ang babaeng iyon ay ang assistant. Siya rin ang nagbigay ng maling impormasyon kay Yongju noon. Kasabay nito, itinago rin ng assistant ang tunay na dahilan kung bakit nagbitiw sa trabaho ang babaeng direktor sa ospital. Nang tumango si Gayun bilang pagsang-ayon, nagpasya si Yongju na imbestigahan ang sanhi ng pagkamatay ni Jungtae at Sirin. Ngunit may isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Dahil sa mga bakas ng paa, ipinatawag ng pulisya si Jae-young. Inakala ni Jae-young na siya ang sinisisi sa krimen at tuluyang gumuho ang kanyang emosyon. Nawalan siya ng kontrol at bigla niyang sinabi na nakita niya ang mukha ng pumatay. At iyon daw ay si Yongju. Dahil dito, nagpasya ang hepe ng pulisya na ipaimbestiga kay Sunho si Yongju. Ngunit naniniwala si Sunho na hindi matatag ang emosyon ni Jae-young. Malaki ang pagkakaiba ng kanyang bagong salaysay kumpara sa una niyang pahayag. Para kay Sunho, mas mabuting hintayin munang kumalma si Jae-young bago ipagpatuloy ang investigasyon. Matapos ang interogasyon, dali-daling hinanap ni Yongju ang kanyang guro upang itanong kung ano ang inamin ni Jae-young. Ngunit hindi sumagot si Sunho. May mas mahalaga siyang gustong pag-usapan. Napag-alaman ni Sunho na may problema sa isang kwaderno na pag-aari ni Yongju. Nakalista roon ang mga pangalan ng mga time traveler. Bagamat hindi pa alam ni Sunho noon ang mga manlalakbay sa panahon ng mga ito, malinaw ang isang bagay, isa-isa silang namamatay. Tinanong niya si Yongju kung bakit ang bawat pangalang nakasulat sa kanyang kwaderno ay nauuwi sa kamatayan. Mayroon ba talagang death notebook si Yongju? Nang makita ang reaksyon ng kanyang guro, napagtanto ni Yongju na wala ng saysay ang magtago. Kinailangan niyang aminin na siya ay kasali sa isang eksperimento sa paglalakbay sa panahon. Lubhang nagulat si Sunho nang marinig ito. Gayunpaman, dahil nasaksihan na niya noon ang kakayahan ni Yongju na lutasin ang mga kaso na para bang alam nito ang mangyayari sa hinaharap, napilitan siyang tanggapin ang katotohanan. Ngunit makalipas ang ilang araw, isa na namang malaking sorpresa ang dumating. Biglang nakatanggap si Jae-young ng isang video. Ipinakita sa video ang pananakot niya sa isang kaklase upang hindi ito magsumbong. Dahil dito, napilitan si Jae-young na makipagkita sa nagpadala ng video ayon sa itinakdang oras at lugar. Ngunit pagdating niya roon, siya ay pinukpok at nawalan ng malay. Pagmulat niya, natagpuan niyang nakakulong siya sa isang madilim na silid. Doon niya nakita ang mga nawawalang gamit ng mga pinaslang na biktima. Walang duda, ang dumukot sa kanya ang tunay na utak ng lahat. Kasangkot ito sa sunod-sunod na pagpatay na may kaugnayan sa paglalakbay sa panahon. Nanginig sa takot si Jae-young sa mga ebidensyang nakita niya. Bigla, may narinig siyang tunog sa kanyang likuran. Sa wakas, lumitaw ang tunay na salarin. Siya ang taong lubos na iginagalang ni Yongju, at ang taong minsang isinugal ni Yongju ang kanyang buhay upang iligtas, si Detective Sunho. Ngunit sa panahong iyon, ang mga nakakaalam ng buong katotohanan ay patay na. Ang tatlong natitirang buhay na time traveler ay sina Yongju,
Gayun, at Wang Sei. Ngunit wala ni isa sa kanila ang may alam sa katotohanan ito. Bukod pa rito, si Yongju ay patuloy na pinaghihinalaan sa pagkamatay ni Jungtae. Nang magpulong ang pulisya, napag-alaman nila na sa audio recording, nakilala ni Jungtae ang kausap bilang isang pulis. Pinatunayan nito na ang naturang opisyal ay dati nang humawak sa kaso ni Jungtae. Ngunit dahil maraming beses nang naaresto si Jungtae noon, matapos suriin ang mga record, natuklasan ng pulisya na bukod kay Yongju, may 3 pang pulis na posibleng sospek. Hindi ito maaaring ipaalam kay Yongju. Dahil nasa ilalim pa rin siya ng investigasyon, tuluyan siyang inalis sa kaso. Wala siyang magawa kundi magsiyasat ng palihim. Sa panahong ito, kusang nagbahagi ng impormasyon si Sunho kay Yongju. Hindi man lang napansin ni Yongju ang masamang intensyon nito at labis pa siyang nagpasalamat. Ipinakilala pa niya si Sunho kay Gayun. Mula noon, matagumpay na nakapasok si Sunho sa grupo ng mga time traveler bilang isang kaalyado. Nagsimula ang tatlo na sabay-sabay na suriin ang kaso. Napagpasyahan nina Yongju at Gayun na may umiiral na serial killer. Upang makuha ang tiwala ni Sunho, binuksan ni Yongju ang USB drive. Naglalaman ito ng mga litrato ng mga bangkay ng mga time traveler. Wala ni isa ang nakaligtas. Bagamat natagpuan ni Yongju ang USB drive sa bahay ni Jungtae, malinaw na hindi si Jungtae ang kumuha ng mga litrato. Tiyak na hindi siya ang photographer. Noong araw na ibinintang sa kanya ni Siri ng krimen, nahuli siya nina Yongju at Sunho habang tinatangkang tumakas. Sa pag-aresto na iyon, nasugatan ang binti ni Sunho at kinailangan niyang magpahinga ng 7 buwan. Sa loob ng panahong iyon ng pagaling, natuklasan niya ang kwadernong may mga pangalang isinulat ni Yongju. Kasabay nito, napagtanto niyang magkakilala sina Yongju at Jungtae. Dahil dito, nagkunwari si Sunho at nagtungo sa detention center upang kausapin si Jungtae. Naghahanap si Jungtae ng tutulong kay Jae Yang, ngunit siya ay nakakulong. Mabuti na lang, maaari niyang hilingin kay Sunho na hanapin si Namdo. Kapag natagpuan ni Sunho si Namdo, ipapahayag ni Jungtae ang lihim na itinatago ni Yongju. Higit pa rito, ibubunyag niya na pareho silang time traveler ni Yongju na bumalik mula sa 1 taon sa hinaharap. Upang mapaniwala si Sunho, hinulaan pa ni Jungtae ang isang pangyayaring hindi pa nagaganap. Pagkalipas ng ilang araw, nakita ni Sunho na nagkatotoo ang hula ni Jungtae. Pagkatapos nito, naalala ni Sunho ang mga kakayahan ni Yongju sa paglutas ng mga krimen na tila may hula. Sa huli, tinanggap ni Sunho ang katotohanan na may isang grupo ng mga taong naglakbay sa panahon. Sumang-ayon din si Sunho na hanapin si Namdo para kay Jungtae. Sa loob ng 7 buwan matapos siyang gumaling sa kanyang mga pinsala, natagpuan ni Sunho si Namdo. Upang tuparin ang kanyang pangako, ibinigay ni Jungtae kay Sunho ang isang listahan ng mga nabubuhay pang time traveler. Labis na nagulat si Sunho nang mapagtanto niyang ang 5 taong namatay ay siya ring 5 taong basta na lamang niyang piniling patayin noon. Bukod pa rito, natuklasan niya na ang grupong iyon ay pawang mga time traveler. Dahil dito, nakaramdam ng pagsisisi si Sunho para sa kanila. Naramdaman ni Sunho na siya ay pinili ng kapalaran at ang kanyang misyon ay baguhin ang tadhana ng mga time traveler. Dahil dito, lalo siyang naging kumpiyansa na patayin sina Sirin at Jungtae. Ngunit hindi inaasahan ni Sunho na aksidenteng na-record ni Jae Yang ang pagpatay niya kay Jungtae. Ito ang naging pagkukulang ni Sunho. Kinabukasan, biglang dumating si Namdo upang bisitahin si Gayun. Bukod dito, may dala siyang napakahalagang balita. Sinabi ni Namdo na ilang araw na ang nakalipas, bigla siyang dinalaw ng dati niyang guro sa high school. Kasabay nito, ipinahayag ng guro ang kanyang pagsisisi dahil hindi niya napigilan noon si Jae Yang sa pambubuli kay Namdo. Dagdag pa ng guro, may isang pulis na pumunta sa paaralan noong nakaraang araw upang magtanong tungkol kay Namdo. Nang marinig ito, naisip ni Gayun na tiyak na may kaugnayan ang pulis sa mga kaso. Samantala, iniimbestigahan ni Yongju ang pinagmulan ng USB drive. Napagpasyahan niyang makipag-ugnayan sa assistant ng babaeng direktor. Ipinagpalagay niya na kung galing sa direktor ang USB drive, tiyak na ang assistant nito ang kumuha ng mga litrato. Gayunpaman, tumanggi ang assistant na makipagtulungan. Habang paalis na ito sakay ng kanyang sasakyan, nasilayan ni Yongju ang loob at may napansin siyang lubhang kahinahinala. Bago pa man lubusang maunawaan ni Yongju ang sitwasyon, nakatanggap siya ng isang litrato mula sa isang misteryosong nagpadala. Ipinapakita sa litrato si Jae Yang na ilang araw nang nawawala. May kasama ring address ang nagpadala. Agad na nagtungo si Yongju sa lugar, ngunit natagpuan niya si Jae Yang na patay na. Nang bunutin ni Yongju ang kanyang baril para sa sariling depensa, isang nakakatindig balahibong tanawin ang bumungad sa kanya. Ang mga posas na nakagapos kay Jae Yang ay sariling posas ni Yongju. Ngunit may mas nakakatakot pang susunod na nangyari. Bigla na lamang lumitaw ang 2 pulis na nakapatrol. Nang makita ang eksena, agad nilang inakalang si Yongju ang salarin. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Yongju na nahulog siya sa isang patibong na inilatag ng isang misteryosong tao. Dahil wala siyang paraan upang ipagtanggol ang sarili, inatake niya ang mga pulis at tumakas. Kalaunan, makakahanap siya ng paraan upang linisin ang kanyang pangalan. Siyempre, ang taong nag-frame sa kanya ay ang dati niyang guro. Habang papalayo, mabilis na tinawagan ni Yongju si Gayun at sinabi niyang nahulog siya sa isang patibong. Dagdag pa rito, iginiit ni Yongju na ang salarin ay isang taong kilala niya. Tinawagan din niya ang isang kasamahan at hiniling na magsiyasat ito ng isang bagay. Ngunit nang bumalik ang kasamahan dala ang resulta, kasama rin nito si Sunho at isang babaeng pulis mula sa Special Investigation Team. Ipinahayag ng lahat ang kanilang tiwala kay Yongju. Pagkaraan, inanunsyo ng babaeng pulis na ang kaso ni Jae Yang ay kinuha na ng ibang unit ng pulisya. Hindi nagtagal matapos umalis ang lahat, biglang bumalik si Sunho. Mag-isa,
May dala siyang mga pang-araw-araw na pangangailangan para kay Yongju. Tinanong ni Sunho si Yongju kung ano ang ipinaiimbestiga niya sa kanyang mga kasamahan. Sinabi ni Yongju sa kanyang supervisor na ipinaiimbestiga niya ang isang USB drive. Ipinakita ng investigasyon na ang USB drive ay may halong pabango, isang pabango na paborito ni Wang Sei. Agad na ipinaalam ni Yongju ito kay Gayun at pagkatapos ay nagmadaling hanapin si Wang Sei. Hindi inaasahan, nasalubong ni Yongju si Sunho na kakarating pa lamang. Si Sunho ay naghahandang atakihin si Wang Sei. Dahil sa husay ng kanyang disguise, hindi siya nakilala ni Yongju. Kasabay nito, mabilis na dumating si Gayun matapos marinig ang balita. Tinulungan nilang dalawa si Wang Sei na makapasok sa bahay. Diretsahang tinanong ni Yongju si Wang Sei kung siya ba ang kumuha ng mga litrato. Ito ay dahil sa kanyang investigasyon, natuklasan ni Yongju na ang USB drive ay naglalaman ng sangkap ng pabango na paborito ni Wang Sei. Bukod dito, nakakita siya ng isang papel na tasa sa loob ng sasakyan ng assistant mula ito sa coffee shop ni Wang Sei. Malinaw na may lihim na ugnayan si Wang Sei at ang babaeng direktor. Napagtanto ni Wang Sei na hindi na niya ito maitatago, kaya inamin niya ang katotohanan. Dahil alam ni Wang Sei na nalalapit na ang kanyang kamatayan, humingi siya ng tulong sa babaeng direktor. Natatakot siya na kung bigla siyang mamatay, walang maiiwang sasalo sa kanyang asawa. Pumayag ang direktor na tumulong, ngunit may kapalit itong kasunduan. Hiniling nito kay Wang Sei na magmanman ng mga tao kapalit ni Jungtai. Gayunpaman, hindi si Wang Sei ang kumuha ng mga litrato sa USB drive. Siya ay nagpadala lamang nito alinsunod sa utos ng babaeng direktor. Nang marinig ito ni Gayun, agad niyang iminungkahi na maging double agent si Wang Sei. Iulat niya kina Gayun at Yongju ang mga galaw ng babaeng direktor. Kinabukasan, batay sa impormasyong nakalap ni Gayun, naghanda siyang puntahan ang guro ni Namdo noong high school. Nais niyang magtanong tungkol sa pulis na pumunta sa guro. Ngunit hindi inaasahan, may natuklasan siyang isang nakakatakot na balita. Sinabi ng guro kay Gayun na ang pulis na dumalaw ay gumagamit ng tungkod. Agad na naunawaan ni Gayun na nasugatan sa binti ang misteryosong pulis. Noong panahong iyon, nasugatan din sa binti si Sunho at 7 buwan siyang nagpapahinga. Hindi maaaring ganoon karami ang mga pagkakataong nagkataon lamang sa mundo. Sa wakas, napagtanto ni Gayun na si Sunho ang salarin. Nang gabing iyon, dali-dali niyang hinanap si Yongju upang sabihin sa kanya ang lahat. Ngunit para kay Yongju, na palaging itinuturing si Sunho na parang pamilya, ang impormasyong ito ay tila isang kidlat mula sa maaliwalas na langit. Hindi makapaniwala si Yongju na ang taong palagi niyang iginagalang ay isang serial killer. Kinabukasan, sinimulan niyang usisain ang mahahalagang saksi. Doon niya napagtanto na peke ang pagkamatay ni Jonsu at Doki dahil tinakot ni Sunho ang mga saksi. Gayunpaman, hindi pa rin lubos na naniwala si Yongju. Kinailangan niyang pumunta sa tagpuan upang hanapin ang babaeng direktor at humingi ng patunay. Sa pagkakataong ito, hindi na naglihim ang direktor. Diretsahan niyang inamin na si Sunho ang serial killer. Kasabay nito, ibinunyag din ng direktor ang tunay niyang paraan ng pagliligtas ng mga tao. Matapos magsimula ang ika-6 na siklo ng muling pagsilang, lubos na naiba ang katotohanan sa mga nauna niyang sinabi. Hindi niya inililigtas ang mga tao sa pamamagitan ng pagtulong sa kanilang maiwasan ang oras at lugar ng kanilang kamatayan. Sa halip, pinipili niyang alisin ang mismong mamamatay tao. Nais ni Yongju na maglakbay sa panahon dahil gusto niyang pigilan ang kriminal sa paghihiganti sa judge. Sa nakaraang 5 paglalakbay sa panahon, matapos palayain ang kriminal mula sa bilangguan, si Yongju ang naging target ng kanyang paghihiganti. Ngunit sa bawat pagkakataon, nabigo ang suspek. Kaya sa ika-6 na muling pagsilang, hinanap ng babaeng direktor ang kriminal at tinukso siya. Sinabi niya na kung papatayin ng kriminal si Sunho, mas lalo pang magdurusa si Yongju. Sinunod ng kriminal ang utos ng direktor at pinatay si Sunho. Dahil patay na ang serial killer, nakaligtas ang lahat ng iba pa. Nang malaman ni Yongju ang katotohanan, tuluyan siyang gumuho. Umupo siya sa lupa at humagulgol. Isinugal ni Yongju ang paglalakbay sa panahon upang iligtas ang kanyang guro. Ngunit hindi niya inasahan na si Sunho pala ay isang mamamatay tao. Nagbanta rin ito sa kaligtasan ng grupo ni Gayun. Inaliw ni Gayun si Yongju at sinabing huwag siyang sumuko. May pagkakataon pa silang baguhin ang kanilang kapalaran. Makikipagtulungan sila kay Wang Sei upang bumuo ng bagong plano. Makalipas ang ilang oras, mag-isa nang bumalik si Yongju sa istasyon ng pulis upang umamin. Dahil sa pagkamatay ni Jae Yang, si Yongju ay hinahanap na ngayon. Agad siyang inaresto ng pulisya. Ngunit hindi inaasahan ni Gayun at Yongju na may nakarinig sa kanilang naunang pag-uusap, si Sunho. Lumabas na nang sumali si Sunho sa kanilang grupo. Naglagay na pala siya ng listening device sa bahay ni Gayun, kaya ganap niyang narinig ang kanilang usapan kamakailan. Bagamat hindi tuwirang sinabi ni Gayun ang kanilang plano, malinaw na nanganganib ang buhay ni Sunho dahil dito. Malamig at malupit na sinabi ni Sunho, kung kayo'y magiging hadlang sa akin, sisiguraduhin kong mamamatay kayo. Gumawa si Sunho ng isang walang awang pasya. Kinabukasan, pinuntahan niya ang babaeng direktor. Sinabi ni Yongju na hindi raw alam ng direktor kung sino ang salarin, kaya inakala ni Sunho na talagang wala itong alam. Sinabi ni Sunho na alam niyang sa tulong ng direktor, nakabalik sa nakaraan mula 1 taon ang grupo ni Yongju. Sa pagkakataong ito, pumunta si Sunho upang itanong sa direktor ang tungkol sa kanyang kapalaran at hinaharap. Tapat na sinabi ng direktor na ligtas siya hanggat hindi pa namamatay ang lahat ng time traveler. Pagkatapos nito, ipinakita niya kay Sunho ang isang litrato at pahapyaw na ipinahiwatig na ang lalaking nasa larawan ang susunod na kapalaran ni Sunho. Malapit na niyang malaman ang katotohanan.
Nang malaman na pansamantala siyang ligtas, nagpaalam si Sunho sa direktor. Sa huli, hindi na niya napigilan ang sarili. Inihanda niya ang kanyang sandata upang patayin ang kanyang estudyante. Ngunit nang dumating si Sunho sa pinagtataguan ni Yongju, wala siyang nadatnan doon. Doon niya nalaman na umamin na si Yongju. Sa kalagayang iyon, imposibleng makapatay si Sunho ng sinuman sa istasyon ng pulisya. Dahil dito, napuno si Sunho ng hiya at galit. Dumiretso siya kay Wang Sei upang alamin ang plano at schedule ng mga time traveler. Ngunit sinabi lamang ni Wang Sei na hindi niya iyon maaaring sagutin. Agad nitong ibinunyag ang tunay na pagkatao ni Sunho. Sa oras na iyon, hindi pa alam ni Gayun na nasa panganib si Wang Sei. Nagte-text pa siya rito tungkol sa mga kilos ng babaeng direktor. Ngunit nakatanggap siya ng tugon na ang kaibigan ni Wang Sei ay malubhang may sakit at nasa ospital, kaya naroon daw si Wang Sei. Lumabas na si Sunho ang nagpadala ng mensaheng iyon kay Gayun. Sa kasalukuyan, nakakulong na si Yongju. Tumanggi si Wang Sei na umamin ng anuman, kaya si Gayun ang naging target ni Sunho. Plano ni Sunho na gamitin ang listening device na dati pa niyang ikinabit sa bahay ni Gayun. Gusto niyang malaman kung may makukuha siyang impormasyon. At totoo nga, kinabukasan ng gabi, narinig ni Sunho ang matagal na niyang hinihintay. Biglang dumalaw kay Gayun ang isang babaeng kasamahan ni Yongju. Tinanong ng babaeng pulis kung bakit kusang loob na sumuko si Yongju. Lumabas na nais niyang hanapin ang cellphone ni Jae Yang. Sa lugar ng krimen, hindi makita ni Yongju ang cellphone ni Jae Yang. Kapwa may GPS tracking ang cellphone at headphones ni Jae Yang. Ibig sabihin, kung kusang loob na sumuko si Yongju at makahanap ng paraan upang mabawi ang cellphone ni Jae Yang, maaari niyang matukoy ang lokasyon ng pumatay gamit ang GPS. Nang marinig ito, labis na natakot si Sunho. Agad siyang nagmaneho pabalik sa kanyang showroom. Balak niyang sirain ang headphones na inilagay niya sa display case. Ngunit biglang tumunog ang code lock ng showroom. Si Yongju, na dapat ay nakakulong sa istasyon ng pulisya, ay biglang lumitaw sa pintuan. Napag-alaman na nang malaman ni Yongju na ang kanyang mentor ang siyang mamamatay tao, nadiskubre na niya ang aparatong paniniktik na ikinabit sa bahay ni Gayun. Dahil dito, nakapaghanda na sila ng plano upang bitagin si Sunho. Ganito ang naging takbo ng plano. Una, inutusan ni Yongju si Gayun na makipagtulungan kay Wang Sei upang akitin ang assistant ng babaeng direktor. Ipinaliwanag ni Gayun na kung ang lahat ng larawan ng bangkay ay kinunan ng babaeng direktor sa kahilingan ng kanyang assistant, malamang na nangkunan ng assistant ang mga larawang iyon ay maaaring nakasalubong niya ang mamamatay tao o kaya naman ay dumating na ang pulis at siya ay naaresto. Sa ganitong sitwasyon, tiyak na tatalikuran ng babaeng direktor ang kanyang assistant at hindi ito tutulungan. Nakisali rin si Wang Sei sa panghihikayat. Sa huli, umamin ang assistant na siya nga ang kumuha ng mga larawan na nasa USB drive. Ibinigay rin niya kay Gayun ang mga larawan at video na kinuha mula sa dashcam ng sasakyan bago siya pumunta upang kumuha ng mga litrato. Ipinasa ni Gayun ang mga video at larawan kay Yongju. Ang susunod na hakbang ay ang pagkuha ni Yongju ng mga larawan at ang pagsuko niya ng sarili. Kasabay nito, isinumiti niya sa kanyang mga nakatataas ang mga larawan at video na ibinigay ng assistant. Napakalinaw ng lahat ng mga larawan. Dumating lamang si Yongju sa pinangyarihan matapos ang pagkamatay ni Jungtae. Dahil dito, may alibay si Yongju. Samantala, nagpasya ang mga nakatataas na bumuo ng isang espesyal na task force. Sinimulan nilang imbestigahan ang kasong ito ng sunod-sunod na pagpatay. Sumunod ang ikatlong hakbang ng plano. Matapos mapawalang sala si Yongju, sa lahat ng hinala, nakatanggap siya ng espesyal na pahintulot mula sa kanyang mga nakatataas. Pinayagan siyang bumalik at muling makilahok sa investigasyon. Iniulat ni Yongju sa kanyang mga nakatataas na bawat biktima ay nawalan ng isang mahalagang bagay. Ipinahiwatig nito na malamang ay may ugali ang mamamatay tao na mangolekta ng mga ninakaw. Pagkatapos, hiniling ni Yongju na magtalaga ang kanyang mga nakatataas ng isang babaeng pulis upang hanapin si Gayun. Pagkatapos, nagsagawa sila ni Gayun ng isang palabas. Ang layunin nila ay pilitin si Sunho na bumalik sa kanyang base upang sirain ang mga headphone. Susundan ni Yongju si Sunho hanggang sa base at mahuhuli sila sa akto. Bakit alam ni Yongju ang password para buksan ang pinto ng base? Dahil ang password ay ang police identification number ni Sunho. Nang marinig ito, napangiti na lamang si Sunho ng mapait. Mukhang tunay ngang kilala siya ni Yongju. Ngunit sa sandaling iyon, mas matindi pa ang sakit na dinaranas ni Yongju. Bigla siyang humarap at sinuntok ang kanyang guro sa mukha. Paulit-ulit niyang tinanong kung bakit si Sunho, na alam ang batas, ay nagawa pa ring pumatay ng mga inosenteng tao. Dahil sa instinct niyang mabuhay, napilitan si Sunho na sumugal ng desperado. Itinutok niya ang baril sa kanyang paboritong estudyante. Sa huli, nagpasya si Sunho na kalabitin ng gatilyo. Tinamaan ng bala si Yongju sa dibdib at bumagsak sa lupa. Sa sandaling iyon, nakaramdam ng matinding kahihiyan si Sunho. Ngunit bigla, iminulat ni Yongju ang kanyang mga mata. Pagkatapos, rumagasa papasok ang mga miyembro ng espesyal na task force. Tangan ang kanilang mga baril. Sa wakas, nalutas ang kaso ng serial killer. Ang bulletproof vest ni Yongju ang siyang nagligtas sa kanyang buhay. Madali na lamang ang sumunod na investigasyon. Tumigil si Sunho sa paglaban at buong katapatang ikinuwento ang lahat. Noong araw na mapromote siya bilang team leader, labis ang kanyang kasabikan kaya't aksidente niyang nabangga ang isang binata na nagdulot ng malubhang pinsala. Noon, isa pa ring matuwid na pulis si Sunho. Habang tatawag na sana siya ng ambulansya, biglang may sinabi ang binata, "Tulungan mo ako."
Isang pangungusap na agad gumising sa konsensya ni Sunho. 11 taon niyang hinintay ang pag-angat mula sa pagiging karaniwang pulis hanggang sa pagiging team leader. Habang tinitingnan ang bagong police badge na katatanggap lamang niya, hindi niya hinayaang sirain ng aksidenteng iyon ang kanyang kinabukasan. Sa huli, walang awang pinatay ni Sunho ang binata. Pagkatapos, gamit ang kanyang profesional na kaalaman, minanipula niya ang pinangyarihan ng krimen. Matagumpay niyang nalinlang ang mga traffic police na nag-imbestiga sa kaso. Napagpasyahan ng pulisya na ang binata ay namatay dahil sa isang aksidenteng nangyari sa gabi. Ang pagpatay na iyon ay parang pagbukas ng kahon ni Pandora. Lubusan nitong pinakawalan ang demonyong kaluluwa ni Sunho, dahilan upang siya ay mahumaling sa kilig ng pagpatay at sa paggawa ng huwad na mga crime scene. Ito rin ang nagpapaliwanag kung bakit ang unang 5 pagkamatay ay itinuring na mga aksidente. Sa katotohanan, lahat ng iyon ay resulta ng manipulasyon ni Sunho sa mga pinangyarihan ng krimen. Kalaunan, naniwala si Sunho sa propesya ni Jungtae. Tinanggap niya na totoo ang paglalakbay sa panahon. Mula sa listahan ng mga time traveler, napagtanto ni Sunho na ang lahat ng mga manlalakbay sa panahon ay nakatakdang mamatay at siya ang may tungkuling ihatid sila sa kabilang buhay. Dahil dito, sunod-sunod ang mga pagkamatay. Nang marinig ito ni Yongju, hindi siya makapaniwala. Tinanong niya si Sunho kung bakit ginamit nito ang pagkamatay ni Jae-yang upang ipitin siya at kung bakit hindi na lamang siya pinatay ng direkta. Unti-unting nawala ang mabangis na ekspresyon ni Sunho. Kalmado niyang sinabi na, bilang kanyang estudyante, hindi niya nagawang patayin si Yongju. Ngunit kalaunan, nang makita niyang palipat-lipat at tumatakas si Yongju, nagpasya siyang siya na mismo ang pumatay sa kanyang estudyante. Doon nagtapos ang 10 taong ugnayan nila. Sa huli, nag-iwan si Yongju ng isang mapait na pahayag. Noong una, pinagsisihan niyang bumalik siya sa nakaraan upang iligtas si Sunho. Ngunit marahil, ang lahat ay matagal nang itinakda ng tadhana. Bumalik sa nakaraan si Yongju upang panagutin si Sunho sa kanyang mga kasalanan. Nabigla si Sunho sa pahayag na ito. Marahil sa hinaharap, mamamatay si Sunho. Ngunit sinabi ni Yongju sa kanya na manatili sa bilangguan at pagnilayan ang kanyang mga kasalanan. Sa puntong ito, matagumpay na nalutas ang misteryosong kaso ng serial murder. Makalipas ang ilang araw, nilapitan ni Yongju ang babaeng direktor. Sinabihan niya itong huwag nang tulungan ang sinuman na maglakbay sa panahon. Pagkatapos, binati ni Yongju si Gayon ng happy birthday. Akala nila ay tapos na ang lahat. Ngunit may mga hindi inaasahang pangyayari pa palang darating. Ngayon ang araw na ihahatid na si Sunho sa bilangguan. Ngunit bago tuluyang umalis si Sunho, nag-iwan siya ng isang nakakagulat na pahayag na lubos na nagulat kay Yongju. Akala mo ba tapos na ang lahat? Paano naman ang matandang lalaki sa coffee shop? Sa sandaling iyon, biglang naalala ni Yongju na matagal nang nawawala si Wang Se. Agad na tinawagan ni Yongju si Gayon upang samahan siya sa ospital ng asawa ni Wang Se para hanapin si Wang Se. Ngunit sinabi sa kanila na wala roon ang kaibigan ni Wang Se. Bukod dito, may narinig silang napakagulat na impormasyon. Hindi pala si Wang Se ang may-ari ng coffee shop. Isa pala siyang matagal ng propesor ng medisina. Sa katunayan, ang assistant ng babaeng direktor ay dating sekretarya ni Wang Se, at ang anak ng babaeng direktor ay naging pasyente ni Wang Se. Nang pagsamahin nila ang impormasyong ibinigay ng mga tauhan ng ospital, napagtanto nila na ang babaeng direktor ay isa lamang papet na inilagay ni Wang Se sa harap ng lahat. Si Wang Se ang tunay na utak sa likod ng eksperimento sa paglalakbay sa oras. Bakit kaya agad-agad na sumusunod ang babaeng direktor kay Wang Se? Lumalabas na nais niyang iligtas ang kanyang anak na may malubhang sakit na wala ng lunas. Ito ang tunay na dahilan kung bakit siya nagbitiw sa kanyang trabaho sa ospital. Gayunpaman, hindi pa ron natapos ang mga bagay na hindi nila matanggap. Habang inihahatid si Sunho, na aksidente ang sasakyan matapos umiwas sa isang motorsiklo. Sinamantala ni Sunho ang pagkakataong ito at muling nakalaya. Nang alisin ni Sunho ang helmet ng driver ng motorsiklo, bigla niyang napagtanto na ito ang lalaking nasa litrato na ipinakita sa kanya ng babaeng direktor. Kasabay nito, si Wang Se naman ay nasa lugar ng time travel at sinabi niya sa babaeng direktor na maaaring muli nang mamatay ang kanyang anak, kaya dapat na siyang maghanda para sa susunod na eksperimento sa paglalakbay sa oras. Ngunit sa susunod na reincarnation, magdadala si Wang Se ng bagong assistant. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pintuan ng opisina. Ang pumasok ay ang bagong assistant ni Wang Se, si Sunho. Gayunpaman, may mahalagang bagay na kailangang linawin dito. Ano nga ba talaga ang nangyari sa pagitan ni Wang Se at ng babaeng direktor? Sa simula, inakit ni Wang Se ang babaeng direktor. Ginamit niya ang kanyang kakayahang hulaan ang mga balita upang paniwalain ito na may kakayahan siyang maglakbay sa oras. Pagkatapos, sinamantala ni Wang Se ang matinding hangarin ng direktor na iligtas ang kanyang anak upang ibalik siya sa nakaraan, 1 taon bago mamatay ang kanyang anak. Ngunit sa bawat paglalakbay sa oras, namamatay pa rin ang anak ng direktor dahil sa patuloy na paglala ng kanyang sakit. Dahil dito, napilitan ng direktor na maglakbay sa oras ng paulit-ulit. Ngunit naramdaman ni Wang Se na sa bawat ganitong pangyayari, muli at muli ring pinagdaraanan ng babaeng direktor ang sakit ng pagkawala ng anak. Kung magpapatuloy ito, natakot si Wang Se na tuluyang mabaliw ang direktor, kaya nagbalangkas siya ng isang lubhang masamang plano.
Ipinakita ni Wang Sei sa direktor ang isang artikulo tungkol kay Sun Ho na noon ay naaresto. Nais ni Wang Sei na gamitin ang paglalakbay sa oras upang alisin si Sun Ho. Ililigtas niya ang mga biktima sa pamamagitan ng pagpatay sa salarin. Pagkatapos, susundan niya ang mga biktima upang makita kung ano ang magiging kapalaran nila. Sa paraang ito, naghahanap si Wang Sei ng sariling kasiyahan. Dahil dito, naganap ang ika-6 na eksperimento sa paglalakbay sa oras at inudyukan ng babaeng direktor ang kriminal na talikuran ng plano nitong patayin si Yongju. Sa halip, si Sun Ho ang dapat nitong patayin. Matapos mamatay si Sun Ho, nabuhay ang lahat ng iba pa. Kalaunan, pinangunahan ng babaeng direktor ang lahat upang simulan ang ika-7 eksperimento sa paglalakbay sa oras. Upang maranasan ang kakaibang pakiramdam, nagbalat kayo rin si Wang Sei bilang isang ordinaryong time traveler. Nakilahok siya sa plano kasama ng lahat, lihim na inoobserbahan ang kanilang mga kapalaran. Pagbalik sa kasalukuyan, katatapos pa lamang imbestigahan ni Gayon at Yongju ang tunay na pagkakakilanlan ni Wang Sei. Dali-dali silang nagtungo sa kanyang kumpanyang medikal, ngunit natuklasan nilang muling lumitaw ang hula ng kamatayan. Wala roon si Wang Sei. Sa halip, binigyan sila ng mga tauhan ng isang kahon ng regalo. Nang buksan nila ito, may nakita silang death card sa loob. Bago pa man sila makapag-react, biglang nakatanggap ng tawag si Yongju mula sa pulisya. Ipinaalam ng tumawag na ang sasakyang naghahatid kay Sun Ho ay nasangkot sa isang aksidente sa trapiko at ngayon ay misteryosong nawawala. Kasabay nito, nasa tagpuan naman sina Wang Sei at ang babaeng direktor. Sa wakas, nakahanap sila ng bagong assistant para sa kanilang susunod na pakikipagsapalaran sa paglalakbay sa oras. Lumabas na noong gabing yon, matapos salakayin ni Sun Ho si Wang Sei, inihayag ni Wang Sei ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Bukod dito, nangako si Wang Sei na isasama si Sun Ho sa isang paglalakbay sa oras at bibigyan siya ng pagkakataong magsimulang muli ng panibagong buhay. Kalahating naniwala at kalahating nagduda si Sun Ho. Inakala niyang nagsisinungaling lamang si Wang Sei upang mailigtas ang sarili. Ngunit nang marinig ni Sun Ho na alam ni Wang Sei na ibinigay sa kanya ng babaeng direktor ang litrato, nagpasya siyang pansamantalang maniwala kay Wang Sei. Hindi pa man lumilipas ang panahon, nang mahuli si Sun Ho at muling makalaya dahil sa aksidente sa trapiko, doon niya tuluyang pinaniwalaan ang mga sinabi ni Wang Sei. Pagkatapos nito, nagtungo si Sun Ho sa punong tanggapan upang makipagkita kay Wang Sei ayon sa kanilang napagkasunduan. Samantala, patuloy namang tumatanggap si Gayon ng mga death prediction card. Agad siyang umuwi at binuksan ang aklat na Pieces of Fate. Batay sa pagkakasunod-sunod ng mga kabanata na nakasaad sa nilalaman ng card, nalaman ni Gayon na siya at si Yongju ay mamamatay makalipas ang ilang araw. Kailangan nilang kumilos ayon sa sitwasyon. Sinimulan ni Gayon na subaybayan ang assistant ng direktor. Hindi inaasahan, narinig niya ang isang tawag sa telepono na ginawa ni Wang Sei sa assistant. Inutusan niya ang assistant na lasunin at patayin ang anak ng direktor. Agad na tumanggi ang assistant, ngunit kalmadong iginiit ni Wang Sei na kailangan niyang gawin iyon, sapagkat sa tuwing naglalakbay sa oras ang assistant palagi niyang sinusunod ang mga utos ni Wang Sei. Lubhang naguguluhan ang assistant, ngunit sa huli, nagpasya siyang patayin ang anak ng direktor. Gayunman, matagal na pala siyang minamatyagan ni Gayon. Bigla siyang lumitaw, dahilan upang mataranta ang assistant at tumakas. Dahil dito, nagawa ni Gayon na mailigtas ang anak ng direktor sa oras. Nang malaman ito ng direktor, may napagtanto siya sa wakas. Sa 5 na unang pagtatangka ng direktor sa paglalakbay sa panahon, namamatay ang kanyang anak sa eksaktong oras na ito sa bawat pagkakataon. Lumalabas na ang lahat ng ito ay inayos ni Wang Sei. Ang layunin niya ay bigyan ng direktor ng dahilan upang maglakbay sa panahon. Sa ganitong paraan, magiging kasabwat niya ang direktor sa paglalaro sa buhay ng ibang tao. Galit na galit si Gayon nang marinig ito. Agad niyang hiningi sa direktor ang tirahan ni Wang Sei at hinanap siya. Tinanong niya si Wang Sei kung bakit niya ginawa ang lahat ng ito. Kalmadong sumagot si Wang Sei na sapat na ang haba ng kanyang buhay at napakaganda na ng kanyang karera. Wala na raw kasiyahan ang natitirang bahagi ng kanyang buhay. Ngunit sa isang pagkakataon, nadiskubre ni Wang Sei na maaaring magsimulang muli ang buhay ng isang tao. Doon niya natagpuan ang kahulugan ng kanyang pag-iral. Mas naging kawili-wili raw ito kaysa sa mga nauna. Naranasan ni Wang Sei ang pakiramdam ng pagiging malapit sa mga taong kontrolado niya ang kapalaran. Labis siyang nasabik dito. Nawalan ng masabi si Gayon matapos marinig ang lahat. Nang paalis na sana siya, biglang nagbigay ng propesya si Wang Sei na mamamatay si Yongju dahil sa pagkamatay ni Gayon. Bukod pa rito, mamamatay raw ito sa isang kakilakilabot na paraan. At hindi pa raw doon magtatapos ang lahat. Umalis si Gayon dahil napatay na ang anak ng direktor. Kinuwestiyon ng direktor si Wang Sei. Gayunman, ipinaliwanag niya na ginawa niya iyon upang tulungan ang anak ng direktor. Kahit hindi inutusan ni Huang ang kanyang assistant na patayin ang anak ng direktor, hindi rin daw tatagal ang sakit ng bata. Itinakda na ng tadhana na paulit-ulit na maghiwalay ang direktor at ang kanyang anak, kaya't makakapagpahinga ang direktor at makakapaglakbay sa panahon ng paulit-ulit. Sa ganitong paraan, laging makakasama ng direktor ang kanyang anak. Matagumpay na nahikayat ng mga salita ni Wang Sei ang direktor. Nagpasya siyang ipagpatuloy ang pagtulong kay Wang Sei sa paglalakbay sa panahon. Ngunit may hiningi siyang kapalit na huwag nang isama ang isang mapanganib na tao tulad ni Sun Ho. Pumayag si Wang Sei nang marinig ito. Wala naman siyang interes kay Sun Ho. Ang tunay niyang pinapahalagahan ay ang ugnayan ni Yongju at Sun Ho. Kasabay nito, nais din ni Wang Sei na malaman ang magiging kapalaran ng dalawang iyon at ni Gayon. Samantala, nang malaman ni Gayon na mamamatay si Yongju dahil sa kanya, lihim niyang hinanap ang direktor upang malaman kung saan magaganap ang pagkamatay ni Yongju.
Ngunit dahil nakipagkasundo na ang direktor kay Wang Sei, hindi siya nangahas na sumuway. Si Wang Sei lamang ang may alam ng paraan ng paglalakbay sa panahon. Kung susuway ang direktor at tumanggi si Wang Sei na isama siya sa paglalakbay, tuluyan niyang mawawala ang kanyang anak. Labis ang hinanakit ni Gayon nang marinig ito. Sinisi niya ang direktor sa pag-agaw sa kinabukasan ng kanyang anak. Kung hindi sana nagkaroon ng paglalakbay sa panahon, marahil ay nabuhay pa ang bata ng ilang dekada. Sumuko ang direktor sa tadhana, ngunit tumanggi si Gayon na tanggapin ito. Kung totoo ang propesya tungkol sa pagkamatay ni Yongju, na mamamatay siya upang iligtas si Gayon, maaari pa ring baguhin ang kapalaran sa pamamagitan ng hindi na pagsasama. Sa pagkakataong ito, kahit siya pa ang mamatay, determinado si Gayon na iligtas si Yongju. Pagbalik sa bahay, nakaisip ng plano si Gayon. Nagpadala siya ng anonymous na mensahe kay Yongju, sinasabing nakita niya si Sonho sa bayan ng pinagmulan ni Wang Sei. Layunin ni Gayon na mapaalis si Yongju sa Seoul upang maiwasan ang nalalapit nitong kamatayan. Lubos na naniwala si Yongju sa impormasyong iyon at nagmadaling hanapin si Sunho. Ngunit tila laging nagbibiro ang kapalaran sa mga tao. Sa sandaling iyon, biglang nakatanggap ng tawag si Yongju mula sa assistant ng direktor. Ipinabatid sa kanya na si Wang Sei ay nagtatago pala sa lugar ng pagtitipon para sa paglalakbay sa panahon. Kaya agad na umikot ang sasakyan ni Yongju at humarurot pabalik sa Seoul. Balak niyang hulihin muna si Wang Sei. Nang malaman ito ng direktor, hindi niya napigilang tawagan si Gayon. Sinabihan niya si Gayon na agad lisanin ang kanyang bahay dahil ang lugar kung saan mamamatay sina Gayon at Yongju ay nasa loob mismo ng bahay ng direktor. Habang naghahanda si Gayon na tumakas, nakita niya si Sonho na naghihintay sa labas ng kanyang bahay. Samantala, sa wakas ay nagawang mahuli ni Yongju si Wang Sei. Biglang narinig ni Yongju si Wang Sei na nagsabing dinukot daw ni Sonho si Gayon. Agad tumawag si Yongju at nakumpirmang totoo nga ito. Naging bihag si Gayon ni Sonho. Napilitan si Yongju na pansamantalang pakawalan si Wang Sei upang iligtas siya. Ngunit pagdating ni Yongju, nakita niyang nakahandusay si Gayon sa sofa, halos wala ng buhay. Agad na lumapit si Yongju upang tingnan siya. Sa sandaling iyon, biglang niyakap ni Gayon si Yongju at pumihit. Ginamit niya ang huli niyang lakas upang salagin ang saksak ng kutsilyo ni Sunho para kay Yongju. Nang masaksihan ito, sumabog ang lakas ni Yongju. Sumugod siya sa laban at matagumpay na napasuko si Sunho. Pagkatapos nito, ginapos niya ng posas si Sunho. Ngunit bumalik si Yongju sa tabi ni Gayon. Hindi na siya makapit pa. Bago pumanaw, sinabi ni Gayon kay Yongju na una niyang narinig kay Wang Sei na ang itinakdang kapalaran nila ay si Yongju ang mamamatay upang iligtas siya. Ngayon, matagumpay niyang nabago ang kanilang tadhana upang mailigtas si Yongju. Subalit, hindi niya na maibibigay sa kanya ang kanyang pirmadong comic book. Pagkasabi nito, pumanaw na si Gayon. Walang oras si Yongju para magluksa. Ipinagpatuloy niya ang paghahanap sa direktor, umaasang matututuhan ang paraan nito ng paglalakbay sa panahon. Nais ni Yongju na muling bumalik sa nakaraan upang baguhin ang kapalaran ni Gayon. Ngunit sa pagkakataong ito, ayaw na ng direktor na maglakbay pa sa panahon. Gusto na lamang niyang samahan ang kanyang anak. Nais niyang hanapin ang hinaharap na ikinuwento ni Gayon. Bagamat hindi alam ng direktor ang tiyak na paraan ng paglalakbay sa panahon, naaalala pa rin niya ang lagusan. Isa itong daanang kailangang lampasan ng sinumang maglalakbay sa panahon. Sa sandaling iyon, nakatayo si Wang Sei sa loob ng lagusan. Hinihintay na umatras ang oras. Napag-alaman na sa bawat pagtatangkang maglakbay sa panahon, kailangang maghintay hanggang eksaktong alas 11 ng umaga sa January 11, 2020. Kailangang makapasok ang isang tao sa lagusan sa loob ng isang oras upang magtagumpay. Nang malaman ito ni Yongju, dali-dali siyang nagtungo sa lagusan. Ngunit matagumpay nang nakapasok si Wang Sei sa lagusan. Wala nang ibang magawa si Yongju kundi ang habulin siya. Sa wakas, nakita ni Yongju ang sangandaan na binalaan sa kanya ng babaeng direktor. Sa isang panig ay isang nakamamatay na bangin, at sa kabila naman ay isang itim na butas ng paglalakbay sa panahon. Saglit na nag-isip si Yongju at tuluyang pumili ng landas. Maaari na lamang siyang manalangin para sa isang himala. Pagkatapos nito, nagbago ang eksena. Matagumpay na nakabalik sa nakaraan si Wang Sei. Hindi niya inaasahang makakasalubong niya si Yongju. Ngunit sa pagkakataong ito, tila hindi siya kilala ni Yongju. Nakahinga ng maluwag si Wang Sei. Ngunit sa katotohanan, nahulog na pala siya sa isang patibong. Pinili ni Yongju ang tamang landas upang makabalik sa nakaraan. Nagpanggap siyang isang estranghero at dinaanan lamang si Wang Sei. Isa lamang iyon palabas upang pababain ang pagbabantay ni Wang Sei. Pagkatapos nito, palihim na nangalap si Yongju ng ebidensya sa mga krimen ni Wang Sei. Sa huli, matagumpay niyang nakalap ang sapat na ebidensya. Pinaghinalaan niya ang kumpanya ng parmasyutiko ni Wang Sei na lumalabag sa mga regulasyon sa paggawa ng gamot. Pagkatapos ay inaresto ni Yongju si Wang Sei. Bukod pa rito, malinaw niyang inihayag na matagumpay din siyang nakabalik sa nakaraan. Gayunman, hindi man lang nabahala si Wang Sei dahil hindi sapat ang krimeng iyon upang makulong siya habang buhay. Hindi rin iyon ikinabahala ni Yongju. Bagamat hindi sapat ang pinaghihinalaang paglabag sa regulasyon ng produksyon ng gamot upang mabigat na maparusahan si Wang Sei, tiyak na makukulong siya ng hindi bababa sa isang taon o higit pa. Ibig sabihin nito, mamimiss ni Wang Sei ang oras ng pagbubukas ng lagusan at hindi na siya makakapaglakbay muli sa panahon. Nangangahulugan din ito na hindi na niya magagawang paglaruan ang buhay ng iba. Matapos harapin ni Yongju si Wang Sei, ang susunod niyang target ay si Sunho. Kahit na nahuli na, hindi pa rin alam ni Sunho kung saan siya nagkamali. Nanatili si Yongju sa kanyang dating kasabihan, manatili na lamang sa kulungan at pag-isipan iyon. Matapos marisolba ni Yongju ang lahat ng problema, napuno siya ng pagkalito. Hindi niya alam kung bakit siya nakatayo sa harap ng bahay ni Gayon.
Maya-maya, nakita niyang lumabas ito. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi naglalakbay sa panahon si Gayun, kaya hindi siya nito nakilala. Bahagyang nalungkot si Yongju. Habang tahimik na sana siyang aalis, bigla siyang tinawag ni Gayun. Lumalabas na dahil sa balita ng pagkakaaresto kay Sunho, naging tanyag na pulis si Yongju. Nakilala rin siya ni Gayun. May pag-asang tinanong niya si Yongju kung maaari siyang hilinging maging consultant ng kanyang comics. Sa sandaling iyon, napuno ng saya ang puso ni Yongju. Masaya niyang tinanggap ang alok. Ang kailangan lamang ni Gayun ay ang kanyang pirma, at dito nagtatapos ang pelikula. Shoutout kay Amara Faith Peral, kay Irene Amualia Peral at kay Zian at Zaysam. Shoutout din kay Rodlis May de la Cruz at sa Oribiana at Pela S family. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.